tayo magsimula sa ating business presentation po. Anilahan po muna natin ang presence ng Lord sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Father God in heaven, once again po, Panginoon, maraming salamat po sa maghapon na gabay at patnubay mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto sa webinar na ito, O God. Tunay po, Panginoon, samot panalangin po namin sa umagang ito ang iyong pagsama sa aming business presentation, O God. Nawa po, Panginoon, anuman pa po, Panginoon, na nakikita mo sa amin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, narito po kami, Panginoon, at nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran, O God, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, O God, sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang kasalanan po ang hadlang upang hindi makarating sa iyo ang aming mga panalangin, O God. Kaya mga Panginoon, sa umagang ito, at inaangkin na po namin ang iyong pagpapatawad sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat po at sa umagang ito, iniaalay po namin sa iyo ang webinar na ito, O God, sa pangunguna po, Panginoon, ng aming 01 sa buhay ni Sir Eddie Onya, O God. Maraming salamat po, God, sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa mga pagpapala at patuloy po, Panginoon, na pag-iingat mo sa kanyang buhay at sa knowledge and wisdom na patuloy mo po, Panginoon, ibibigay sa aming siruan, O God. Patuloy mo po, Panginoon, siyang ingatan. Ang lahat po, Panginoon, ng kanyang pamilya ang kinabibilangan, O God. At nawa, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng mga pagpapala sa kanyang buhay, O God. Ito po, Panginoon, ay pakabalutan mo po, Panginoon, yung buhay at makapangyarihan, O God. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Sa amin po mga director, directress, O God, sa buhay po ni Ma'am Laika, Sir Danny, Sir Joronel, Ma'am Reyes, Ma'am Risa, kay Pastora Marites po at sa mga iba po Panginoon namin mga director, O God, maraming salamat po sa mga motivation na palagi po nilang pinibigay sa buhay namin, O God. Maraming salamat po dahil tunay po na ang webinar na ito, O God, ay nagiging kalakasan din po namin sa time na nanghihina po kami, Panginoon. Kaya Lord, magsamot panalangin po namin, ingatan mo po sila, Panginoon, saan man po sila dalhin ng kanilang mga panyapak, O God. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay at ang samot panalangin din po namin sa aming pong host sa buhay ni Ma'am Dibay. Kita mo, Panginoon, at alam mo, Panginoon, ang desire ng kanyang puso at alam mo, Panginoon, ang pinakamalalim na panalangin ng kanyang puso, ang sa po, Panginoon, ay magkameron na po ng bahay, O God, at makasama na rin po niya, Panginoon, ang kanyang asawa na isang OFW, God. Maraming salamat po at patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang kanyang pamilyang kinabibilangan. Ingatan mo po sila, Panginoon, ano man po ang kanilang ginagawa, O God. Maraming salamat po at sa buhay po namin na narito sa webinar na ito, ang samot panalangin po namin, ang iyong pagsama sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga tamang tao na makakasama po namin sa business na ito, O God. At ang samot panalangin po namin, ingatan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo na naroon kami, O God, na tigit sa aming mga OFW, O God. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman at kapamakan, O God. Samahan mo po ang aming pamilyang pinabibilangan, O God. Maraming salamat po at sa lahat po, Panginoon, ng dumaranas, ano man po, Panginoon, ang mga pagsubok na kanilang nararanasan, sila man po, Panginoon, ay nangangailangan ng kagalingang physical, spiritual, emotional, lalo tigit, Panginoon, ang aming mga kapatid na kung saan ay dumaranas po ng pagsubok sa karamdaman, O God. Ibantay mo po, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay sa kanilang mga buhay, O God. Tunay po, Panginoon, na kung kami nagtitiwala sa iyo, hindi mo binibigo ang aming mga panalangin, O God. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming mga buhay, O God. Alam namin, Panginoon, na ngayon na lang po, ngayon po, Panginoon, ay kumikilos ka na sa aming mga buhay, O God, na ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalingan, ng comfort sa aming pong mga mahal sa buhay, na kung saan po ang aming mga kapatid ay nawala ng mga mahal sa buhay, O God. Kaya maraming salamat po sa iyo po namin inihahabilin ang webinar na ito, ang aming pong mga simula po sa director, manager, coordinator, team leader, starter, at lalo tigit, Panginoon, sa aming guest, ang samot panalangin po namin, bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, upang maunawaan po niya, Panginoon,
ang business na ito na kung saan ituturo po ng aming 01 O God. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. God, at alam namin, Panginoon, ikaw po ang Diyos na kung saan ay kasama namin at ikaw po ang Diyos na kung saan ay sumasagot sa aming mga panalangin, O God. Kaya Lord, we thank you. We bless you at samot na lang din po namin sa iyo, O God, ang aming founder, ang aming CEO, ang aming company, O God. Patuloy mo po, Panginoong, i-bless ang kanilang mga buhay. At maraming salamat po dahil ikaw po ang Diyos na nagpadala sa amin upang kami, sa company ito sa amin, upang kami rin po, Panginoon, ay mapagpala, O God. Kaya sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Imelda Prog, sa napaka-powerful po na opening prayer po sa atin ngayon. So, grabe guys, talagang masabi natin na God is good all the time dahil nandito po tayo ngayon, binigyan ng chance ng God na tayo ngayon ay mag-aaral, at sa mga guest ngayon, kailangan po tayo po ay mag-pay attention. Ramdamin po natin ngayon guys ang opportunity na ito at yung oras na ito ibigay po natin ngayon, no. At praying din po na sa pag-umpisa ay maramdaman po natin ang presence ni God sa buhay po ng bawat isa ngayon, na maging masaya, ibigay ang puso, ibigay ang buong pandinig sa ating tagapagturo ngayong hapon na ito. So ipaalala ko ulit guys, no, ang ating roles dito sa loob po ng webinar meeting, na kung maaari lamang po sumunod po tayo. Sumunod po tayo guys para din po ito sa atin sa kaayusan po ng ating webinar meeting. Ipaalala ko ulit ang ating roles. Kung ikaw po ay guest, palagyan po natin ng letter G / your complete name / po yung name po ng tao po na nag-invite po sa atin dito sa loob po ng webinar meeting. Kung ikaw naman po guys ay member na po, please makisuyo po, maki-operate po tayo. Lagyan po natin ng rank bago po yung ating pangalan. So wag na po nating antayin na lalagyan pa po ng question mark ang inyong pangalan dito sa loob ng webinar meeting. Dahil every time po na nandito tayo, ito po talaga ang ating ginagawa palagi. So yun, ulitin ko po ulit ang isang roles din po natin na kung maaari mamaya, pag-start na po ng tagapagturo, wag na po natin guys, no? Maging behave na lang po, at kung may anak po kayo, kayo po ang makinig, kayo po ang humawak ng cellphone. Huwag hahayaan na anak po ang hahawak ng ating cellphone. Makinig po tayong mabuti, ano guys? At yung ating video, paalala ko ulit, huwag po nating buksan ang ating video kung tayo ay merong ginagawa, para hindi po tayo nakikitaan ng hindi kaaya-aya. Ano po? Para din po ito sa inyo guys. So ngayon, yun, akin na pong ipakilala ngayon ang magbibigay po ng dashboard tutorial po sa atin. Kaya nga guys, ito yung sinasabi ko, sana lahat po ng inyong mga member isinama nyo na dito, dahil talaga namang ang tagapagturo natin ngayon, tandaan ninyo, may kasamang puso, andun yung sinseridad niya sa kanyang pagtuturo ngayon. So guys, ipakilala ko na po siya sa inyo, no? Siya po ay graduated class salutatorian, top notcher po in CEE 98%, undergraduate BSEE at UE Caloocan, graduated seaman course at PMI Colleges Manila. Dating checker siya guys sa malaking woodworking company, exporter ng mga iba't ibang uri ng pinto. Businessman din siya guys, grabe yun. At siya po ay owner po ng 2 branches of Crowd Susilog and Farm Machineries. At siya guys, 18 years na OFW po siya 18 years OFW. 5 years po siya sa South Korea. Then 13 years po siyang OFW po sa Italy. Wow, grabe, abangan. So, sa larangan din po ng networking business po, siya po ay 25 years na po ang kanyang experience. Grabe yon. So, grabe, 25 years in MLM networking industry. Started pa po noong 1995 up until today. So, guys, kung kayo ay na-scam na ba kayo? So, guys, itong tao na to pakinggan natin. Why? Tingnan natin yung mga company na kanyang sinalihan. So, kung kayo nakaka-relate sa kanya, grabe, ito na yung pagkakataon ninyo kasi siya nakabawi kasi siya dahil nga dito sa company na kung saan ito yung aming sinishare sa inyo. So ating alamin ano yung mga company na kanyang sinalihan bago pa siya nagkaroon ng bunggang-bungga na resulta.
Amway, LG Team Corporation, Jamaica Realty, Yumika, OneCoin, Arbet, Solmax, NutriWealth, Smart Living, One Globe, Angel Invest, Surfan, Coin de Oro, Prenurix, Broiler, Payazian, AGMC, at ito ngayon, ay grabe yun. Ito nga si karoon ng bonggang-bongga na resulta na masabi natin talaga, buti na lang, hindi siya talaga nagsawa at hindi siya tumigil. So guys, atin pong i-welcome ang magtuturo po sa atin ng dashboard tutorial po at magtuturo din po sa atin guys kung paano nga ba niya na-earn yung millions po na kanyang kinita po dito kay Crowd1. Let's all welcome guys ang 01 ng Team Europe International, ang ating Director 2-star, Sir Eddie Onya. Sir Eddie, go ahead po. Good morning po, Ma'am Divine. Salamat sa pagpapakilala sa akin at good morning po sa lahat na nandito sa loob ngayon. Ito po tayo, may trading na naman po tayo at ito ay gagawin kong linggo-linggo hanggat sa hindi ko kayo nakikitang mga direktor kasi alam niyo po yung ituturo natin ngayon ay yan po yung mga natuklasan ko mga strategy nung nagsisimula tayo sa Crowd1. At tinuro ko yan sa lahat ng mga directors natin ngayon ay ginawa nila lahat yung strategy na yan kung kaya't nakarating po sila sa director rank at ngayon ay tinatamasa na po nila yung masaganang pamumuhay. Kaya nga po walang ibang gusto ang Team Europe International bilang ama ninyo sa team na ito. Gusto ko po na maranasan din po ninyo yung mga nararanasan namin. Yun nga lang po ay lahat po dito ay challenge. Kasi ay ang ginawa po namin ay challenge lang din po namin yung mga sarili namin. Yung bagang dumating kami sa sitwasyon na walang-wala na kasi nga ay total lockdown po yan last year. Total lockdown, nasa bahay lang kami. Ako po ay wala ng trabaho that time, nawalan po ako ng trabaho. At yun nga, siyempre kung iisipin natin sa normal na sitwasyon, parang ang hirap yatang mamuhay. Kasi dito po sa Europe, napakataas po ng standard of living dito. Na kung isa lang po nagtatrabaho sa mag-asawa ay talagang mahihirapan. Hindi mo mabibili yung gusto mo kasi nga ay sobrang tipid. Yung kahit nasa Europe kami pero talagang titipirin mo kasi nga ay mahal po ang mga bilihin po dito sa although euro yung kitaan pero euro din po yung mga expenses namin So ngayon po sa araw na ito ay muli natin babalikan yung pong mga strategy na mga natuklasan ko na yun nga po tinuro ko sa mga leaders natin lahat ng mga directors natin na yan ginawa nila yung mga strategy na yon kaya naabot din nila yung pagiging directors. Kaya sit back and relax po dahil po ay napakahalaga po na matutunan natin kung paano ba natin gawin yung negosyo, paano natin i-share sa mga tao dahil hindi po ibig sabihin na nag-i-invite tayo dito para pagkaperahan po natin sila. Nag-i-invite po tayo dito para i-share yung napakagandang opportunity na dumating sa ating mga Pilipino. Napakatagal ko na po sa larangan ng networking babalikan po natin Ma'am Divine para makita nila. So kung mapapansin niyo po ay in my 25 years of my networking career ay hindi ko namamalayan na 20 companies na rin po pala yung nasalihan ko. More than half of my life ay dinaan ko sa paghahanap ng opportunity kasi nga po ay dahil dito po sa sitwasyon na ito para makita niyo po bakit po si 01 na hindi tumitigil sa paghahanap ng opportunity. Kasi nga po ay half of my life din po, more than half of my life ay naging empleyado rin po ako kagaya ninyo. Namasukan ako, may amo at 18 years 18 years din po sa buhay ko ay ako po ay naging OFW. Kagaya nyo rin po ako na OFW. Pero hindi ko po natagpuan yung sinasabing time and financial freedom doon sa mga pinasukan kong mga trabaho At dahil nga po nung
natuto kami mag-aral ng biblical economics at ng financial literacy, napag-alaman namin na ang buhay po natin ay umiikot lang po sa ganito, sa sitwasyon na ganito. Lahat tayo ay nakaranas magtrabaho na may amo, at dito po umiikot yung buhay natin. Tatrabaho tayo, then nasasweldo tayo, kinsinas katapusan, sa Pilipinas, kung ako po namamasukan birang factory worker, ang swelduhan po namin doon ay kinsinas katapusan yan. Tapos pagkasweldo, magbabayad tayo ng mga bills, ng mga payments, ng mga expenses, pag-aaral ng mga anak, At ang mangyayari, minsan ay kinukulang kasi nga po ay magkano lang po yung minimum wage diyan sa Pilipinas, 500 plus lang po yung minimum wage. Napakataas na po ng mga bilihin ngayon. So mangyayari, minsan kinukulang yung sweldo natin hanggang sa may mga emergency tayong pangangailangan, wala tayong choice kundi mag-loan. Kung maganda yung trabaho natin, pwede tayong mag-loan sa bangko, o kaya naman ay pag merong mga na-aksidente sa pamilya, sabi na natin yung na-hospital, wala tayong perang madudukot, wala tayong choice kundi umutang ng 5-6 sa mga Bombay. At ang nakakalungkot po ay yung mga ATM natin ay kailangan nating isanla para bilang guarantor po doon sa mga inutangan natin. Kagaya po nangyari kaya Coach Resty, ilang taon po na nakasanla yung kanyang ATM. 'Di ba? Napakalungkot, Hindi mo nahawak yung sweldo mo. Pag sweldo mo, i-withdraw ng iba. Kasi no choice ka eh. Hindi ka naman niya pahihiramin, pauutangin kung wala kang eco-collateral. At yun na nga po yung iyong ATM machine. So mangyayari, wala pa tayong maiipon. Babalik na naman tayo sa trabaho. So sweldo, babayad ng mga bills, etc. Kulang na naman. Uutang na naman tayo kay kumare, kay kumpare, kay Bombay. Darating wala na naman tayong ipon, babalik na naman tayo sa trabaho. So, ito po yung gusto kong makita ninyo. Realidad po ng buhay ito. Lahat po tayo may mga trabaho, pag 18 above tayo, yan makakaranas tayo magtrabaho. At dito po iikot yung cycle of employment natin. Kung kaya ang inyong 01 ay hindi sumuko na sumubok ng iba-ibang opportunity, yan nga po yung mga natin, mga company na sinalihan natin. Tignan nyo kung kasama kayo dyan dahil mostly po na mga kasama ko sa Team Spartans, yung po mga nagpasimula ng Crowd 1 sa Europe, ay kasama ko rin po sa mga company na yan na hindi po kami nagtagumpay. Pero dahil nga po meron akong goal na sabi ko nung bata ako ay ayoko nang maging mahirap kasi mahirap palang maging mahirap kasi nga po ay nakita ko po yung sitwasyon namin noon, kami po ay nakatira lang po sa bahay kubo, kugon lang po yung bubong ng bahay namin na nung time na talagang hirap na hirap, wala nang pamalit ng kugon kasi 2 years lang po yun ay masisira na. Hanggang sa minsan bumabagyo ay tumutulo na sa loob ng bahay, isasalok mo yung mga batya, timba doon kung saan sumusulok tapos tatabi ka na lang kung saan hindi tumutulo. Nasubukan ko po yung mga yon. Kaya sabi ko, ayaw ko nung ganitong buhay, ayaw ko nung ganito. Kailangan, sabi ko, whatever it takes, bago ako umabot ng 50 years old, sabi ko, aabutin ko yung time and financial freedom. Whatever it takes, I will have my time and financial freedom na pinagkaloob nga po ni Lord sa akin ng advance in 2 years. Kaya ito po yung nagpatupad sa aking pangarap, yung nga pong Crowd 1, nang dumating na sa akin, pang 20 company ko na po itong Crowd 1, at dito na po nabago yung buhay ko. Kaya gusto ko po na i-share ito sa inyo dahil 1 year ko lang po trinabaho ito. From 25 years na hinanap ko po yung ganitong company, 1 year lang po. 1 year lang po. Lahat ng mga natalo sa amin, sa mga unang company, lahat ng mga na-scam sa amin sa mga unang company, nabawi na po namin dito, tubong lugaw pa, at nabibili po namin yung mga gusto naming bilhin. So ngayon po ay papasok po tayo sa actual
actual po tayo papasok sa dashboard para makita nyo pong may transparency tayo. Hindi natin kailangang hype ano. Pero bago po doon ay ipapakita ko rin po yung yung sitwasyon ng may trabaho at saka yung may negosyo, ano? Dahil ako po nung pong bago ko po matagpuan si Crowd One, nagtrabaho po ako dito sa Milan Justice Hall. 10 years po ako diyan. 10 years po ako diyan, mahal na mahal ko yung trabaho ko. Talagang ginawa ko yung best ko, kaya po binigyan tayo ng opportunity na parang second in command po tayo doon sa aming pinaka-leader. Pag wala siya, ako po yung nagli-lead ng team. Pero sa isang iglap mga kapatid, ano, ito po yung hindi inaasahang pangyayari, yung ine-expect mo na sa trabaho yan ay diyan ka na magpe-pension. Diyan ka na kasi regular po yung trabaho na yun, 8 hours a day po yan. Full time po ako diyan at napakaganda ng sweldo, ang daming overtime. Pero sa isang iglap lang, isang pagkakamali lang na nagawa ko ano, na hindi naman po ganun kalaki yung pagkakamali na yon. Nasisanti po ako diyan. Natanggal po ako sa trabaho na yan. 'Di ba? Ang lungkot, 'di ba? Kaya yung ine-expect mo na doon ka na magpe-pension kasi pinadala na po sa akin yung pepensionin ko ano, pag abot ko ng 67 years old, 19 years from now, pinakita na yung pepensionin ko na kung mananatili ako sa trabaho ngayon, 19 years pa natatrabahuin ko, ay magpe-pension ako ng monthly na 1,000 euro. Na yun na po yung pension ko ngayon sa Crodon 1 year. Kita niyo po? Yan po yung trabaho ko noon. So ngayon, pinapaunawa ko rin sa inyo na wala po palang forever. Wala palang forever. Kasi in-expect ko na diyan na ako diyan na ako kumbaga tatanda, sabihin diyan na ako mananatili sa trabaho niyan kasi nga po ay matatag po yan. Siyempre government institution po yan. Kumbaga ay matatag na trabaho kumbaga sa atin ano dahil regular nga po. Pero kita niyo po yan po yung trabaho ko dati. Ako po ay naglilinis ng salamin ano, salamin ng building na yan. Kung alam niyo po yung Justice Hall sa Loton, mas malaki po ito. Kasi pagpasok mo sa loob ng building na yan, hindi mo na alam kung saan ka lalabas sa laki ng building na yan. Talagang yung nga, bago ko po na-master yung loob ng building na yan, yung pasikot-sikot, inabot po yan ng 2 buwan. Imagine mo, 2 buwan bago ko mamamaster yung pasikot-sikot sa building na yan. Ganun siya kaluwang. At yung trabaho kong ito po, ay naglilinis po ako ng salamin sa labas. Yan, salamin. Meron po kaming ginagamit na machine yan. Ang tawag namin diyan ay gagamba kasi ano yan may kamay siya. May kamay siya tapos yan yung magtataas sa amin. So, linilinis po namin ito, 2 kami naglilinis yan. Inaabot po kami diyan ng 2 to 3 months. Imagine niyo po 'yon, 2 to 3 months namin lilinisin yung paikot ng building na yan. Tapos pag naulan pa ay napapahaba pa. Ang trabahong yan ay napaka-risky. Bakit? Kasi isang kamali lang po nung driver sa baba na nagmamaniobra sa amin, pag nahulog ka diyan, wala ka ng buhay na babalikan. Kaya napaka-risky niyan. At minsan po pag nasa taas na kasi 7 palapag po yan, pag nasa taas na ay pag humangin ng malakas, talagang huwag kang gagalaw kasi ay nagalaw yung nahangin, talagang nakakatakot. Naranasan ko po yung talagang kabado ka naku, ano kayong mangyayari dito pag nagkamali itong sasabihin mo kasi yung dulong-dulo na siya eh. Tapos ang isa pang kalaban namin diyan pag umuulan. Imagine po 'yon, nauulanan din kami minsan diyan. Pero kailangan mong gawin eh kasi trabaho mo eh, 'di ba? Napaka-risky pero kailangan mo pa rin gawin kasi trabaho mo eh. Wala kang choice kundi gawin. Ayan, yan po yung taas po yan ng building. At sa taas po niya makikita mo ang buong Milan, buong view ng Milan sa taas na yan. Kaya yun nga, para ka ring turista, trabaho niyan kasi nakikita mo yung tanawin sa taas ng buong Milan. Yan.
At nasubukan ko rin po na magtayo ng negosyo sa atin dahil sa kinikita natin diyan. Bumili po ako ng mga makinarya sa bukid. Ayan po, oh. Balugang-baluga. Di ba yung balugang-baluga? Yan po yung mga makinarya na nabili ko po. Kumpleto po ako ng makinarya sa bukid, yung traktor, yung kuliglig, yung tracer, yan, kumpleto tayo niyan. Sinubukan ko rin po na magnegosyo. Okay, maganda naman po yung kita. Nung nandun ako sa Pilipinas, ang problema, nung iniwan ko na siya, alam naman natin na pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Mga driver ko po diyan, mga pamangkin ko. Mga pamangkin ko, yun yung nasa likod, pamangkin ko po yon. Na pag wala ka na, ay ginagawa na nilang gusto nila. So minsan nag-aabulan sila, minsan wala nang pila-pilapil sa kanila kasi pinapatalon yan sa pilapil. Kaya nilang patalonin sa pilapil. So anong mangyayari pag hindi mo inangatan yung makina? Edi siyempre palaging masisira. Kaya yung kinikita niya, halos napupunta na lang doon sa maintenance, sa pasweldo sa mga tao, mga driver. Kaya wala pa rin po, kahit na po may sarili kang negosyo, wala rin, hindi rin nabago yung buhay ko. Hindi ko rin po nakamit yung sinasabing tamang financial freedom. Kasi napakahirap pong trabaho yan, bukid, umuulan yan, umaaraw, nandiyan ka, nag-aararo, kasi yan na po yung uso ngayon, hindi na po usong kalabaw ngayon, puro na po yan. Yan po yung aking biniling traktora, 2 po yan. Kaya wala rin po, hindi rin po nabago ang buhay ko diyan, sakit sa ulo. kagaya ng sabi ni Sir Sir Eric, may sarili din siya negosyo, nung una okay yung kanyang negosyo, pero nung nag-erupt po, pumutok po yung Bulkang Taal. Natabunan yung kanyang negosyo, yung printing shop niya, tagbunan. Tapos hindi pa po nakaka-recover, ay biglang dumating naman si pandemic. Kaya ngayon close na po. Nakita niyo po na kahit na may maganda kang trabaho, kahit na meron kang negosyo, wala pa rin kasiguruhan ng lahat. Kaya ngayon po mga kapatid, yan yung dati kong negosyo, pero dahil nga po sa crowd, mamaya ko napapakita yung mga naging resulta natin nung trinabaho natin si Crowd 1. So ngayon, papasok na po tayo doon sa actual na ginawa ko, na itinuro ko sa mga leaders natin, at yan na po, sa maiksing panahon, 1 year. Grabe po. Makikita nyo po yan sa mga resulta ng mga top leaders natin, mga directors natin ngayon nagbabakasyon sa Pilipinas. Imagine nyo po yun. Babakasyon sila, wala na silang iniisip ng mga amo nila. Yun po yung gusto namin mangyari sa inyo. So, yan po, papasok po tayo ngayon sa actual na training na po ito. Dashboard tutorial ang tawag natin dito para po makita nyo po. At kung matcha-challenge po kayo dito sa ituturo ko, dahil ito ay puro challenge po ito, ay sigurado po ako 100% mangyayari din sa inyo yung mga nangyari sa amin. So ang inyong lingkod ay tinatawag na 01. Bakit tinatawag akong 01? Kasi nga po ako po yung nagdala sa Europe, yung naging active na team, although may mga nauna pala dati kaso wala pong nag-guide sa kanila, walang tumayong leader sa kanila. Kaya yung Crowd 1 Team Europe International, yan po yung active na team talaga dito sa Europe under Filipino community. So ako po yung tinatawag na 01 kasi ako po yung nagdala sa Europe ng negosyong ito, na active na team na ngayon po ay more than 25,000 na po yung membro natin all around the world in just a matter of 1 year. Pero sabi nga ni Ma'am Janet, although pang-sampu tayo sa kanyang team na mga leader, ay pa lang daw tayo dun sa kanya, kuko pa lang. Kasi yung mga siyam na yon ay malalaki na pong team yung mga yon. Pero naniniwala ako na a years from now ay isa tayo sa magiging pinakamalaking team. Kasi nga po ay
70% ng Team Europe International ay mga OFWs po yan. Alam naman po natin, ang mga OFWs ay kalat sa buong mundo. Na pag ito ay pinagkaisahan natin na trabahuin, tulong-tulong tayo, naniniwala ako na marami pong mapapauwi ito ng mga OFWs. At may mga negosyo po na nag-aantay sa inyo sa Pilipinas, basta gawin nyo lang po ito. Pag nagka-income kayo, magkapuhunan kayo, ay pwede na po kayo mag-franchise ng ating Crowd Sociolog. Yun po yung isa nating naitayo sa tulong ng Crowd 1. So ako po ngayon ay Director 2-star na, no? Even though tinatawag nila akong 01, hindi po ako yung pinakamalaki ang kinita sa team natin. Ano? Kaya ang kagandahan po dito sa Crowd 1, walang nauna, walang nahuli. Depende sa effort na gagawin ninyo. Ano? Pero bago pala tayo pumunta dito, mas maganda pala na tignan muna natin yung disclaimer, ano, para po bago ninyo gawin ang Crowd 1, meron po tayong dapat gawin, ano? At ito nga po yung ating disclaimer, at ang sabi dito, ang tagumpay ay depende sa determinasyon ng isang individual at depende sa kagustuhan magtrabaho at gawin ang mga ideyang itinuturo sa kanya sa kasalukuyang kondisyon, pamimili ng marketing sa oras at lakas na ilalaan dito. So lagi namin sinasabi, ano, bago natin gawin ang Crowd 1, ay yung success po ninyo dito ay individual. Hindi po ito dahil kay upline, dahil kay downline, nasa inyong sariling determinasyon kung paano gawin ito. Nasa inyong DPS why, ano, kung paano yung gagawin ito. Kagaya nga namin, nung dumating nga pong pandemic, no choice na kami. No choice na kami kundi maghanap ng ibang opportunity. Kasi kung hindi kami maghanap ng ibang opportunity, ay magugutom po kami dito sa Europe. Ano po? So ngayon, nung dumating ito, ang tawag ko dito ay mana. Ano? Mana kasi nga po nung yung mga Christian po, ano, kung alam niyo po yung kwento po ni Moses, ano, na inutusan siya ni Lord na i-pull out yung mga Israelites sa napakahabang pagkakaalipin nila sa Egypt, at nung patawid sila ng promised land, ano, ay dumanas po sila ng gutom. Dumanas po sila ng gutom along the way kasi nga po nasa disyerto sila, walang punong kahoy, walang matanim, walang makain. Kaya nung umiyak po sila sa Panginoon, ay pinadala po ng Panginoon yung supply sa kanila, ano, galing sa langit. Hindi mo alam kung saan langit galing, eh, basta na lang bumuo sa kanila yung supply nila na napakain sila, lahat ng pangailangan nila na ibigay. So yun din po yung nangyari sa amin, ano, panahon ng pandemic last year, nasa bahay kaming lahat, nagkukulong, bawal lumabas kasi total lockdown. Ay umiyak po kami sa Panginoon. Nanalangin kami sa Panginoon ng 6 na buwan, 6 na buwan, dahil nga po sa panalangin namin, sabi namin, Lord, tama na. Sobra na. Grabe na yung pangi-scam sa amin. Mga hard-earned money namin ninakaw ng mga scammer na ito. Kaya Lord, sabi namin, bigyan niyo na po yung tamang company na mababago po yung buhay namin. At after 6 months po na pananalangin po namin kasama ng Team Spartans, ano, mga pastors po yan, mga Christian friend ko rin po yan, ay pinagkaloob po niya panahon ng pandemic. Kaya ang tawag ko po dito ay mana. Akala ko ang mana nung unang panahon lang nangyari. Pero sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, pwede pa rin palang ipadala ni Lord yung mana. At ito na nga po yung Crowd 1. Ano? So, yan po. Kailangan po dito ay talagang determinado kayo na gawin ito. Focus kayo. Yung nanggigigil kayo ba? Yung bang sawang-sawa ka na sa pagiging mahirap. Gusto mo nang magkaroon ng sariling bahay. Gusto mo nang makauwi sa Pilipinas, makasama yung pamilya mo. Ano, dahil ang tagal-tagal mo na sa abroad. Yung bagang talagang yung motivation mo talagang gigil na gigil ka. Gustong-gusto mo. Ano? Pero meron pong ano yon. Meron po yung katuparan kung hahaluan po natin ng dasal. Tatandaan nyo, 6 na buwan bago kami blinis ni Lord, ano, sa pamamagitan ng halos araw-araw na pananalangin namin. So, ako po ngayon ay Director 2-star na, no? And I'm aiming to become Director 3, ano, bago matapos ang promotion na 3 buwan. And by December, awan ng Diyos,
kung ipagkakaloob niya ay maging president once na tayo para pagtaas ng rank po ng mga leaders ninyo, mas marami po kaming matutulungan, ano? At nakita niyo po 'yan. Hindi ko po kailangang ipagmayabang, pero mapapansin niyo 'yan sa mga ginagawa ng mga leaders natin. Kasi dito po, hindi lang po tayo pera-pera dito. Wala kami ibang gusto kundi matupad din po yung mga pangarap ninyo, ano? So, ang una pong ginawa namin, ano, kung bakit nakamit namin yung aming first million in just a matter of 1 month lang po na trabaho namin ito, ay yung pong tinatawag nating Fast 5. Yan. Lagi nating tinuturo, ano, dahil meron tayong tinatawag na fear of loss bonus, ng definition ko yan sa Tagalog ay takot ma-scam bonus. Ano, napakatalino po ng ating founder kasi nga po na-create niya po itong fear of loss bonus. Wala pa po akong narinig na ganyan na klase ng bonus sa ibang company ng mga sinalihan ko. Ito pa lang po yung kauna-unahang company na nag-create ng fear of loss bonus. Bakit? Kasi si founder po natin, si Jonas Eric Warner, ay more than 2 decades na rin po siya sa pagne-network. High profile po siya kasi ang mga circle of friends po niya ay mga billionaires po yan. Ano, mga circle of friends niya. Mamaya titignan natin yung mga sinalihan niyang company, ano. At alam niya na marami na pong na-scam. Alam niya po yan. Ano? Dahil IT po siya, IT expert po siya. Kaya alam niya yung nangyayari sa paligid, sa buong mundo. Nakikita niya yan. Kaya sabi niya, kikreate natin itong fear of loss bonus para unang challenge na gagawin natin dito, i-hit natin ito at mag-invite tayo ng 4 within 14 days, balik na yung puhunan mo, may tubo pa. Ano? Pero sa ngayon po, yung pag na-hit nyo po yung fear of loss bonus na yan, gift code po yung binibigay, gift code po yung binibigay sa inyo na kailangan po yun ay maibenta natin within 7 days. Dahil pag hindi nabenta ng 7 days, pupunta naman siya sa account balance natin kaso may bawas na. Yan yung sinasabi ni Coach Lee kahapon. Kaunti pa lang po nakakalam niya, kaya ngayon sinasabi ko na dahil may nakaranas po kasi ng ganyan, ano, na medyo nabawas. Pero pagpunta naman ng account balance ay buo pa rin po yung pinuhunan niyo doon kasi meron pong binary yun. Kaya okay pa rin po yon. Pwede pa rin po yon na kahit na hindi magamit. Pero mas maganda gamitin yun na para wala nang magpatulong na lang po kayo kay Upline na ibenta yung code kasi nga po nasa Epic promotion po tayo ng 3 buwan. Imagine mo yun, 3 buwan na Epic promo natin ngayon. Napakaswerte ninyo dahil nga po ay napakamura po ng mga packages natin ngayon. Ano, mamaya titingnan natin. So ang ginawa ko po ay Fast 5. Ako muna. Tapos pinasok ko na po yung family ko. Kung hangga't maaari po, ang ilalagay nyo sa Fast 5 o yung 4 na direct ninyo ay family muna. Ay pwesto nyo muna sila. Ano? Bago po kayo mag-invite ng mga kaibigan, mga kakilala. Kasi bakit? Kasi nga po, kahit na hindi muna mag-work yung 4 na yan, mabibigyan po sila ng mga spillovers. Kasi nga po, doon sa pangalawang strategy mamaya, kailangan natin dyan ng 25 direct para ma-hit natin yung matching level 1 to level 5 at papadaanan natin. So ito muna yung mahalaga, Fast 5. Kaya ang ginawa ko po ay pinasok ko po yung family ko, yung 3 po dito, si Julia, si Marisa, si Sarina, family ko po yan. Anak ko tsaka asawa ko. Tapos pumasok dito si Kando, katrabaho ko po ito. Tapos nandito na si Danilo. Yan na po yung top earner natin, si Danilo. Downline ko po siya, hindi po ako yung top earner, siya po yung top earner at naungusan niya po ako ng rank. Director 3-star na siya kasama nung kanyang asawa. Pareho na silang Director 3-star, patawid na po sila ng President. Kaya wag niyo pong sasabihin na si Upline lang kikita kasi siya naman nauna. Hindi po 'yon, di ba? Depende sa determinasyon na gagawin niyo po dito. Yung oras na ilalaan ninyo kung paano gawin ng crowd 1. So yan po after ma-pass 5 ko na po yan, puro po yan, Epic promotion din po noon, yung white naging black. Pero may pangalawang challenge po na ginawa namin kasi sabi namin, ano kaya kung i-upgrade natin ng titanium, yung 4. So yan, siyempre,
kanya-kanyang ano po yan, kanya-kanyang isip ng paraan, ano, kanya-kanyang isip ng paraan paano ma-upgrade yung mga yan. So yun, nagtuloy-tuloy na po yung inviting namin, na-invite na po namin yung mga leaders dito sa Europe, sa mga nagdaang company namin, hanggang sa dumami ng dumami. Tapos ang ginawa po namin, sa aming income ano, nung tuloy-tuloy na po yung income, kasi 1 week lang po noon ay kumita na ako ng 5,000 euro eh. Bago pa nag-join si Brother Junel, 1 week na yan. 1 week na yan kasi nga wala din silang pera noon. Wala silang pera noon yung dalawang director natin, si Junel at si Ma'am Rhea. Wala po silang pera noon. Kaya hindi nga sila maka-join eh. Pero dahil nung kumikita na kami, pinahiram ni Brother Edwin sila ng gift code. Kaya naka-join sila 1 week after. Pero bago po niyan ay yung nga po doon sa mga kinikita po namin, doon na po kami kumuha ng pinang-upgrade. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, 6,000 lang po pinuhunan ko. Mamaya titignan natin sa invoice para maniwala kayo na 6,000 lang pinuhunan ko. Tapos through the income, nung magkaroon na po ng 500 na income kasi meron na pong mga binary, tapos matching 1 ka na kaagad eh. Pag yung pag meron ka ng 4 kasi matching level 1 ka na rin, ano. Kaya nagsabay na po yon yung binary tsaka matching. Kaya nung makaipon po ako ng 500 euro, sabay upgrade na ako. At bakit kailangan natin mag-upgrade? Mamaya dadaanan natin yung pangalawang challenge, ano. At yun na po, doon na rin po ako kumuha ng mga pinang-upgrade ko po doon sa mga family ko. Ano? 6,000 lang po linabas po namin dito. Hindi po kami naglabas ng malaking pera. Kasi nga po ay napakaganda po ng compensation plan niya. Napakaraming bonuses. Kaya nung tuloy-tuloy na po yung bonus, kasi hataw na po lahat yan, ano, hataw na lahat ng mga leader na-amaze at na-motivate. Talagang gigil na gigil din silang gawin. Kaya yun, nagtulong-tulong po ang Team Europe na dumami yung member. Tapos siyempre, pagdami ng member, pagdami na rin po ng income. Kaya doon na rin po kami kumukuha ng pang-upgrade. So ngayon, nung na-upgrade na po yung 4 ng titanium, ako muna, tapos na-upgrade ko na po yung 4 dito, ay yung 3 family ko, tapos may isang nag-upgrade dito sa kanan, bago si Danilo kasi may isa pang nag-upgrade dito sa kanan. Kaya nangyari po sa akin doon ay 1:3. Na kung 1:3 pala, ay imbes na 1,000 euro, kasi 1,000 euro po kasi itong babalik sa inyo, yung 4 na upgrade na titanium within 14 days, 1,000 po ang babalik sa inyong euro. Pero dahil nga po 1:3 ay 750 lang. Kaya kung gusto nyong gawin yung challenge na ito, dapat 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Para po yan ay pantay, kaya 1,000 euro. Kaya po ang nakuha ko dyan, 1:3 nga po, isa lang po yung nag-upgrade dito si Julia, tapos 3 dito sa kanan, may isa kaming kaibigan dito sa baba na nag-upgrade taga Switzerland. Kaya naging 1:3. Kaya yung nakuha ko dito, yan makikita natin dito sa fear of loss. Ayan, makikita ninyo 7,500 business point kasi nga po hindi pantay. Ano? Kaya sabi ko kay Ma'am Maricel, kasi mamaya after ng presentation, meron pong na-challenge dito ha. Nung tinuro ko po ito, may na-challenge taga-Amerika, Fast 5 Titanium Pro. Imagine niyo po yung Fast 5 Titanium Pro. Grabe po yan. 1,170 po ang ano noon, ang binary. Yung dalawang 1:1 o kaya 1:3. Pero in-advise ko na dalawang 1:1 na lang, 2 sa kanan, 2 sa kaliwa, para 1,170 binary bonus po 'yon makukuha, ano? Ay hindi, 1,170 per of loss bonus. Plus may binary 'yon na 208 euro pang binary, no, 1:3 or dalawang 1:1. Ano, kaya grabe, ano, talagang na-challenge din siya, no, nung tinuro ko ito. Kasi gusto niya kagad maging director. Kaya pinosisyon niya kagad yung family niya. Yan, mamaya bibilang ko sila ng Bitcoin. Ano? So, yun po nangyari. Kaya nga po 7,500 lang. Dahil nga po hindi pantay. Pero may additional pa naman din ito na 180. Kasi yung 1:3 na titanium
or dalawang 1:1 na titanium, 180 euro po yan. 180 euro. So, 180 euro plus 7,500, di meron ding 9,300. Business point or 930 euro. So, imagine niyo po, 14 days, meron na kaagad more than 50,000. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun, ano? 6,000 lang ng pinuhunan mo after 14 days. Times ilang times na yon? Almost times 10 na yung balik. Oh. So yun po yung unang challenge. Ano? Una, fast 5. Fast 5 ang gagawin ninyo. Kayo, tapos family yung 4. Then, kung mag-challenge kayo na gawin yung upgrade within 14 days, napakahaba po ngayon. Noon nga po, naghabulan kami. Halos hindi makuha ni Brother Junel. Kasi nga ay matatapos na ay tatatlo pa lang yung nag-upgrade sa kanya. Pero yung last day alam ko ay may nag-upgrade kaya nakuha niya yung 4. Kaya ang nakakuha po ng mga ng fast 5 na yan, ako, si Brother Edwin, si Sister Laika. Sister Laika nakuha niya ay 1,000 euro kasi nagpantay yung dalawa, 1:1 na dalawa. Sister si Sister Rhea, yan, si Brother Junel, si Eva 20, nakuha niya rin yung 1,000. Tapos si Roger, kung hindi ako nagkakamali, yung 01 ng France. O, kita niyo po, lahat na challenge po kami. Challenge namin yung sarili namin kasi ay napakamura po ng titanium during Epic Promotion. Yung bibili niyo pong 150,000 pesos, normal price 48,000 lang po. At bakit titanium? Ayan, pupunta na tayo doon sa number 3. Ano? Number 1, maglista po kayo ha. Number 1, fast 5. I-hit niyo yung pair of loss bonus, fast 5. Number 2, as a leader, kung magiging seryoso kayo na gawin ang negosyong ito, kailangan niyo mag-upgrade ng titanium. Ano? Pangatlo, kailangan nating mag-sponsor ng 25. 25 sponsor kailangan natin para ma-hit natin yung matching level 1 to level 5. Dati 20 lang po ito. Pero ngayon ay 25 na kasi nga doon sa ating bagong compensation plan, kailangan po ng yan, hindi pa rin nababago. Yan. Kaya bakit titanium po yung kailangan ninyong gawin? Dahil ito negosyo po ito eh. Negosyo po natin ito eh. Ano? Wala ka nang babayarang wala ka nang babayadang pwesto, wala ka nang babayarang tauhan, mamumuhunan ka ng magiging puhunan mo ay 6,600 plus 500 euro plus charge sa sabihin na natin 33. Magkano 'yon, Ma'am Divine? 6,000 plus sabihin natin 40,000 pesos. 40,000 pesos yung ipupuhunan ninyo sa isang negosyo, international business, pwede natin gawin anytime, anywhere, at anyone. Diba? O, yung traditional business po, doon ka lang doon sa nasasakupan mo. Para ako, doon lang ako sa nasasakupan ko, yung market ko. Samantalang ito, mamumunan ka ng 40,000, wala ka nang babayarang empleyado. Wala ka nang babayarang pwesto. Ang babayaran mo lang po dito ay internet lang. Ang market natin international. 'Di ba? Kaya malaki pong kitaan kasi ang kliyente natin buong mundo eh, 'di ba? So, pag titanium na po kayo, pangatlong challenge ay i-hit niyo po yung matching level 1 to level 5. Kasi nandito po yung tinatawag naming automatic money machine. Automatic money machine, passive income na kahit natutulog ka dito ay kumikita ka. Pero may trabaho din pong gagawin dito. Pag na-hit nyo na po yung 25 direct sponsor, alam naman namin na hindi yun agad-agad, siyempre unti-unti. Tapos, imo-motivate nyo lang po yun. Hindi nyo naman kailang i-motivate lahat yung 25 na yon para
para magtrabaho. Dalawa lang actually. Kasi actually doon sa 20 ko, dalawa lang po talaga yung gumalaw doon. Si Brother Danilo at saka yung Team Hong Kong, si Ma'am Maril Dasan. Sila lang po talaga yung nagbanggaan talaga ng mga leader. Tapos nag-duplicate na po ng duplicate. Kaya nakita niyo po, hindi po kailangan ng maraming leader na natutulog naman, hindi naman kumikilos. Dalawa lang po na active na leader na agila, na determinado, na matupad yung pangarap niya, ganun lang po. Tapos duplication, yung leader na yon, kukuha lang din ng dalawa na determinado hanggang sa dadami na po ng dadami yon. Hanggang sa umabot na nga po tayo sa 25,000 members in just 1 year. So dito po nung tinutuklas ko po itong matching bonus na ito, akala ko noon ay kailangang 20, yung 20 na direct kailangan ay titanium. Kaya sabi ko, madugong labanan ito. Sabi ko, Ma'am Divine, kasi mahirap kaya mag-encourage na mag-titanium yung 20 na direct. Kaya ang nangyari, sabi ko, okay, dahil titanium na ako, ay iipunin ko muna yung 20. Ipunin ko muna yung 20. Tapos, unti-unti ko na lang na-encourage na mag-titanium. So, yun po yung plano ko. Kasi nga po, kasi dito kasi wala nga po nagturo eh. Maswerte nga po kayo ngayon dahil ang dami na po nagtuturo dito ngayon. Ang gagaling po ng mga leaders natin. Imagine yan, gagaling. Pero nung simula kami, wala pong nagturo. Ako po yung taga-tuklas, ako taga-aral. Kaya nung matuklasan ko lahat ng sikreto, sinabi ko rin yung sikreto. Hindi yung sikreto na yun, hindi namin sinisikreto. Tinuturo na namin ngayon. Kasi ito yung nagpabago ng buhay namin, yung mga strategy na ito. At dito nga po, sabi ko nga, nung titanium na ako, sabi ko ay buuin ko muna yung 20 ko. Kaya nung nandito ako sa level 4, yung level 4 nakatapat gold din. Kaya akala ko noon ito ay 16 din na gold or titanium. Basta gold minimum yung package, So nung makarating ako 16 personal invite na hindi naman puro gold 'yon, apat lang po yung ilan lang po yung titanium tapos black na lahat. Sabi ko, nag-level 4. So dito ko natuklasan na hindi pala compulsory o hindi pala kailangan na 16 gold. Basta yan ay 16 personal invite mo, hindi mahalaga kung white man yan, black man yan, gold man yan, titanium yan. Basta 16 personal invite yung po nag-register sa link ninyo. So nung makita ko po na nag-level 4 po ako, nagdagdag na lang ako ng 4. So hanap na lang ako kamag-anak kasi kamag-anak po yung mga linagay ko diyan mga kamag-anak. So nung nag-20 na po, 20 direct na, nag-level 5 na. Hataw na po 'tong mga leader Hataw na po yung mga invite na po ng invite sila Brother Edwin, sila Sister Laika, sila Brother Junel, Ma'am Eva. Invite na po yan kasi siyempre yung mga unang company sinalin namin, marami kami kakilalang mga leaders doon. Yun din po yung mga tinarget nila. Kaya yun po, ang bilis po noon. Ang bilis po noon kasi yung mga video na pinadala namin ay rin sila, kumbaga na-encourage din talaga sila kasi pandemic, pandemic lahat din naghanap ng extra income, di ba? So ito yung pinaka-best na naging extra income. Sa amin noon kasi gusto lang namin na yung bang mag-survive lang ba habang pandemic, Pero yung extra income na ine-expect namin ay hindi po pala extra income lang, kundi naging extraordinary income. Dahil nga po sa napakagandang compensation plan ni Crowd One, di ba? Ang daming bonuses. So nangyari, siguro one month ito, 1 month. 1 month na natuklasan ko ito, Kaya nung natuklasan ko na ito, sinare ko na po yan sa mga directors natin. Pero mayroon pong isang hindi nag-comply kaagad, yan, si Sister Laika. Kaya sabi ni, gaaway ng asawa,
hindi ka kasi nakikinig sa akin. Kung ginawa mo yan, hindi ka natapunan ng maraming matching bonus. Sabi nga ni Brother Edwin, ano. Kasi lahat ng mga natutuklasan ko, sinishare ko sa kanila, ginagawa rin talaga nila. Kasi makikita mo yung resulta. Ito, papakita ko yung resulta ng matching bonus. Level 1 to level 5. Dito pala. Kaya ito, nako, nakakatuwa ito. Ay kakaiba pa naman yung tunog ng mga cellphone natin pag nagkakaroon ng bonus. Talagang nakakatuwa. I-on nga natin ito, baka mamaya eh. Para marinig ninyo pag mayroong kakalansing. Yan. Naka-off kasi tuwing nakalansing kasi ay yung anak ko nanonood sa salas, pumupunta sa kusina kasi pinaka-office ko tong kusina, kahit na doon meron akong computer doon hindi ko nagagamit kasi siyempre nandoon yung anak ko, ano, madidistract tayo. So ito po yung resulta po ng matching level 1 to level 5 para makita niyo po. Ayan, yan, kita nyo. Makikita nyo dyan, level 1, level 2, level 3, level 4. Walang level 5 dito. Tignan natin sa kabila. Level 5. Yan, may level 5 dito. Si Bernie Conor, yan, level 5. Bernie Conor, yan si Doc Bernabe, yung ating veterinarian na leader, na powerful leader po yan. Yan, level 5. Tsaka si Judith 077, team din ni ano yan. So titignan nyo dito, ayan o. Pag matching level 1 to level 5 na kayo, kahit isa lang yung papasok sa inyo, isa lang yung papasok na magme-member, pansinin nyo po dito sa bandang baba ng konti. Si Bing 0777, pumasok siya kahapon, ano ba ngayon, 29? Anong 27? Ng alas 8:09 ng gabi. Isa lang po siyang pumasok, pero ang dinaanan niya pong leader 3. Yeah. Dumaan po siya kay Judith 077, level 5 po siya. Dumaan din siya kay Doc Bernabe. At dumaan din kay Sir Danilo, level 1. Nakita niyo po? Kaya ito po, pag na-master niyo po ito, naku po, sabi ko sa inyo, kahit natutulog kayo, kumikita po kayo dito. Kaya mapapansin niyo po dito, ang pagitan lang po dito ay oras-oras po dito may pumapasok na income. Oras-oras. Hindi po araw-araw, hindi po linggo-linggo, hindi kinsinas, hindi buwan-buwan, oras-oras, minuto. Ayan, makikita niyo po yan sa gilid, yung mga pagitan ng oras. Kaya grabe po ito pag ito po yung na-master ninyo. Siyempre, may kasama po itong pagtuturo. Siyempre, ang matching level 1 to level 5 kasi ito yung sinasabi kong law of leverage na lagi kong hinahantulad si Henry C. Nung nabubuhay po siya po yung pinakamayamang Pilipino sa buong Pilipinas, ano? At ang ginawa niya po itong system nito, law of leverage, pinarami niya po yung sarili niya, ano? Pinarami niyang video, pinarami niya ang SM. Pero siyempre, hindi niya kayang trabawin yung mag-isa. Kaya anong ginawa? Nag-hire siya maraming empleyado. Kaya nga po pinarami yung sarili niya. So ganun din po dito. Law of leverage po ito. Pararamihin natin yung sarili natin. Kung masipag tayo, turuan natin yung mga member natin maging masipag. Paatinin niyo sila ng webinar para ituro natin yung mga strategy sa kanila. At pag na-challenge sila, yun nga po, gigil na sila, gusto nilang maabot yung pangarap nila, kaso parang imposible sa pagiging empleyado lang, ay ito na yung pinaka mabilis na paraan para makamit ninyo yung mga pangarap ninyo. Mamaya papakita natin po yung mga resulta para makita nyo po na sa maiksing panahon ay natupad po yung mga pangarap. Ano? Ayan, matching level 1 to level 5. So naintindihan na natin. Pangatlong challenge po yan. Pangatlong challenge na ginawa po namin. Tinuro ko po yan sa mga director natin at mga managers natin. Marami pong gumagawa nito. Marami kasi nakita nila na nandito yung passive income. Ano?
na kahit someday pag wala ka ng ma-invite, pero nakapag-build ka na ng team, tuloy-tuloy na po ang income dito. Wala na pong patid yan. Kita nyo po, oh, oras-oras, minuminutong pag-income dito. So, yan po yung step 3 o strategy number 3. So, papasok na tayo sa strategy number 4, which is the streamline bonus level 1 to level 20. Yan. Streamline. Yan. Ito yung medyo kamot ng ulo dito si Director to 3-star Danilo kasi ay matinding challenge po ito, itong gagawin natin dito. So mapapansin ninyo, bakit titanium uli yung ating pinapakuha sa mga leaders, yung magsiseryoso? Kasi ayan po, makikita nyo po yung titanium na sa dulo, kaya niya pong abutin ang matching level 1 to level 20. Yan o, kita nyo? Yan, maximum na po ako dahil level 20 ako. Kasi kahit na 25 na po yung inyong direct sponsor at hindi po kayo nag-upgrade, hanggang level 4 lang po kayo. Ang white level 4 lang po, 5 loyalty points lang po yung matatanggap ninyo every Wednesday. Dati po ay C1 rewards yan. Ngayon po ay pinalitan na ng loyalty points. Tapos pag black kayo, kahit 25 na po yung invite ninyo, hanggang level 8 lang po kayo. 37.50 loyalty points. At pag gold naman, hanggang level 12 lang din po kayo. Kaya matatanggap nyo lang 125 loyalty points. Pero, pag kayo po titanium ay pwede kayo magkaroon ng 1,125 loyalty points every Wednesday. Pero, hindi rin po ganun kadaling maabot ito. Bakit? Kasi, kailanganin ninyong i-encourage yung 25 direct ninyo, yung 15 doon na mag-titanium. Ano? 15 titanium or titanium pro. Kasi yan po yung, kung ano po yung nakatapat dyan, 15 times titanium dapat. Ano? At meron dapat 10 million join after you. Madali lang naman ito kasi ang dami pong nagjo-join araw-araw. Thousands po yung nagjo-join araw-araw, kaya madali lang pumabot yung 10 million join after you. Pero ang mahirap po dito yung 15 titanium na mag-upgrade sa direct sponsor ninyo. Kaya dito medyo kamot si Brother Edwin noon kasi nga po ay step by step yung ginawa. Inuna niya muna yung 15 gold. 15 gold tsaka titanium. Kaya napako po siya dito ng mga ilang araw lang naman. Ilang araw lang naman siya napako dito sa level 16. Yan, level 16, 625 loyalty points lang. Kasi nga po, bago ka makatawid ng titanium, yung gold to titanium, yan po ay 1,700 business point. Samantalang pag black lang po, 500 lang po, 5,000 business point o 500 euro. Samantalang yung gold to titanium ay 1,700 euro. Di ba? Napakamahal. Kaya no choice si Brother Edwin kasi may 4 pa siya na kailangang i-upgrade ng titanium, gold to titanium. Kaya po siya naglabas ng 6,500 kasi kamag-anak niya yung mga yun na tutulungan niya. 6,500 euro yung kanyang kinuha sa kanyang account balance para ma-upgrade yung 4 na gold to titanium. Kaya kamot ulo siya kasi mahal na pag gold na kasi mahal na yung patawid. Kaya ang advice ko dahil nga epic promotion tayo ngayon, yung mga magte-take ng challenge na ito, wag muna kayong mag-gold, wag kayong tumawid muna sa gold. Black lang muna, black. Tapos black to gold 500 lang po 'yon. Kasi yung sabi ko gold to titanium 1,700, tatlo na po 'yon na ma-upgrade sa black to gold na magiging titanium, di ba? Laki ng masisave ninyo. Kaya yun po yung yun po yung challenge. Di ba? At least maximum na tayo, naka-maximum na tayo. Na-hit na natin yung level 1 to level 5 ng matching bonus. Tapos na-hit mo na po yung level 20 ng streamline bonus. Kaya meron kang matatanggap na 1,125 loyalty points every Wednesday.
Di ba? At ang loyalty points, tandaan niyo mga kapatid, although hindi siya pwedeng ipalit ng fiat money, magagamit natin ito sa mga products and services natin. Halimbawa, tayo ay magta-travel, gusto natin mag-travel, gagamitin natin Life Trends, meron po siyang hihinging loyalty points doon. Kung kasya na po yung loyalty points niyo, hindi na kayo magbabayad ng fiat money. Loyalty points ang pambabayad ninyo. At ganun din po sa ibang mga products and services natin. Kaya maganda rin pong makaipon tayo ng maraming loyalty points. Ano po? So yun po yung medyo mahirap-hirap na gagawin natin. Yan po yung pinaka-challenge sa lahat, yung 15 titanium. Ano? Iilan pa lang po yan ang nakagawa niyan. Pero meron po nag-take ng challenge si Sir Edward Raca. Yan po ang team ni Sir Loreto po yan. 15 titanium pro. Imagine niyo po yon, titanium pro ah. Wala pa pong nakagawa nun. Yung 15 titanium pro, siya pa lang. Kaya congratulations Sir Loreto at kay Sir Edward at na-hit nyo yung level 20 na 15 titanium pro direct sponsor. Grabe yon, ano? So, yun po yung pang-apat na strategy, ano? Nakita nyo puro challenge dito, hindi po madali. Hindi po madali, pero pag challenge niyo na ginawa namin, challenge lahat dito. Kasi nga mas maganda yung may challenge para pag na-hit mo, na-reach mo yung mga ganitong bonuses, ay para ka bang nabunutan ng tinik. Alam mo ba yung nabunutan ka ng tinik? Kasi nga, yay! Sa wakas, naabot ko na yung level 5 na matching bonus. Sa wakas, naabot ko na yung level 20 ng streamline bonus. O di ba? O, saan ka na lang magko-concentrate after that? Binary ka na lang magko-concentrate. Pero may isa pa. May isa pa pala bago tayo mag-concentrate sa binary. So yung number 5 strategy ay Ma'am Divine, nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Andito pa Okay. po. Bakit napakatahimik eh. Ilan na ba tayo nasa loob ngayon? Meron po tayong 103 participants. Wow. Marami na rin. Kasi umaga kasi ngayon eh. Kaya ito rin i-record natin. Kasi nga yung mga karamihan po may mga trabaho po. Ang Middle East at Europe may trabaho po ganitong oras. Kaya hindi po ganun karami yung ano. Kaya rin i-record natin. Ano? So ngayon, na ba kayo sa number 5? Number 5 na strategy. Ay yun naman pong mag-upgrade po tayo ng Titanium Pro. Bakit Titanium Pro? Talagay niyo, bakit Titanium Pro? Ngayon nga, maswerte ngayon yung mga mag-upgrade eh. Kasi nung nag-upgrade po kami, wala po yung mga promo na yan na 500, hanggang naging 649, 699, 749, ngayon ay 777. Wala po yung mga promo na yan nung mag-upgrade po kami ng Titanium Pro. Dahil ang Titanium to Titanium Pro na normal, wala na pong upgrade yun eh. Hindi na po upgrade, normal na po yun. Titanium to Titanium Pro, 1,500 euro. Kita niyo po, kalahati lang po yung sa promo ngayon. Lahat kami mga directors, mga kapatid, nung nag-upgrade kami, normal price po yan, 1,500. Pero ang maganda lang ay galing na sa income namin. Nung makaipon kami ng 1,500 sa income namin, yun na po yung pinag-upgrade namin. Bakit Titanium Pro? Kasi ang Titanium Pro, may additional 8% po ito na makiklaim tayo sa ating loyalty points every Wednesday. So imbes na, mabalik tayo dito. Imbes na 1,125 lang po yung makiklaim natin pag tayo level 20 na, no? Diba dito ay yung Titanium holder ay 1,125. Sa Titanium Pro na level 20 ng Streamline plus 8%, kaya pong nakiklaim ko po every Wednesday ay 1,215 plus 8%. At ang maganda po sa Titanium Pro holder, dahil sa ating Planet IX, binibigyan po tayo ng opportunity na makapag-claim ng 100 extra pixel. Ano ba yung si pixel? Ayan, makikita niyo po Planet IX pixel.
yung pong maiipon natin sa Planet IX Pixel, ito po yung pambibili natin ng ating virtual land, ano? Dito tayo kukuha ng pambili natin ng virtual land. Pag nag-launch na po si Planet IX sa July 5, hindi ako nagkakamali, 11 weeks from now. Una-unahan po yan nabibili ng mga lote, virtual land nga lang, ano? At siyempre, bibili tayo, underdeveloped pa siya, underdeveloped. Ngayon, tayo magde-develop nun. Yung nabili nating lote, i-develop natin, parang farm bill daw po yan. Hindi ko pa alam yung exact na explanation dyan. Yan yung pambibili natin ng lote na siyempre, alam naman natin sa real estate, kasi nag-real estate din po ako, ay binili ko po ng mura nun after 1 year. Parang yung binili namin sa Galalan, ano? Yung binili namin sa Galalan yun ay 500 per square meter lang po. Ano? Yung sa Galalan, yung sa ating Italian village, 500 per square meter lang po. 1 year ago. 1 year after, 1,000 square meter na po. Per square meter na. Nakita niyo po? Nag-times to kaagad. So ganun din po dito sa ating Planet IX. Ito yung pambibili natin, ano, ng ating virtual land. Na pag na-develop na, di pwede mo nang ibenta kasi may buy and sell po yan. Pag nag-launch po yan, may buy and sell. Kaya po ini-encourage ko yung mga Titanium Pro holder kasi yung pagbibigay po ng free extra 100 pixel hanggang May 3 na lang, kung hindi ako nagkakamali, May 3. Binibigyan pa tayo ng opportunity para mabili natin yung free 100 pixel sa lahat ng Titanium Pro holder. Bibilin po natin yan ng 1,000 business point, kung meron kayong 1,000 business point, o kaya ay, kung wala naman, ay pwede natin bilhin through Bitcoin. Yan. Kaya meron po kahapon nung naipaliwanag ko po yon, marami po kaagad na gustong makabili. Yan, papadala daw po sa akin sila. Ano? Isa na si Ma'am Nora, yung taga Germany. Yan. Kasi, siyempre, advantage natin, pag marami tayong pixel, mas maluwang yung mabibili natin lupa, virtual land. Di ba? So, yun po yung kahalaga ng ating Titanium Pro. Yan po yung 5th strategy na ginawa natin. Nag-upgrade ng Titanium Pro. At yung pang-anim po naman ay focus na po tayo sa binary. Bakit kailangan natin mag-focus sa binary? Binary po, nandyan po yung sa binary po ay nandyan po yung pagra-ranking natin, mga kapatid. Yung pagle-level up natin sa ranking. Kaya nga 'di ba lagi namin sinasabi Director 1 star ka lang. Maabot mo lang yung Director 1 star ka lang. Meron ka ng passive income, mga kapatid. Dalawa po yung passive income natin pag Director 1 star ka na yan po ay kaya nang masustain ang pangailangan ng family mo, especially sa Pilipinas. Kasi ang Director 1 star ay minimum 500 euro o minimum 30,000 pesos. Monthly po yun. Monthly residual na po yun. Monthly residual. Every 15th of the month po yan. Plus, meron ka pang matching bonus. Imagine mo yun, dalawa yung passive income, residual at saka matching bonus. Kaya nga sinasabi namin, pag director na kayo, hayahin ang buhay ninyo. O kita nyo mga director natin ngayon. Wala na mga trabaho. Ito na lang yung trabaho ang ginagawa namin. Meron na kaming time and financial freedom. Di na namin kailangan magkaamo. Kasi nga po, sobra-sobra na po yung kinikita namin para sa aming family. Tapos nakakapag-invest na rin tayo. Nakakapag-invest tayo, ang dami nating na-invest. Nakita nyo po yung pinasukan ng umaga. Grabe yun, ha? Nung ako po nasa Pilipinas, wala pa akong 4 wheels. Ang tagal ko na pong OFW, 18 years akong OFW. More than half of my life na empleyado ako. Alam niyo pong service ko sa Pilipinas pag umuwi ako? Tricycle. Tricycle, Ma'am Divine, ang service ko pag umuwi ako. Imagine mo yun, nasa Italy ka, tapos pag uwi mo, tricycle yung service mo. Diba? Diba parang nakaka-degrade? Samantalang yung ibang mga OFW dito sa Italy, mga luxury car, mga sasakyan sa Pilipinas. Pero nang dahil kay Crowdohan, mama, ipapakita natin. Grabe yun. Yan. Papasok tayo dito sa pang-anim.
na strategy po, focus na po kayo. So nagawa nyo na po mag-upgrade ng Titanium or Titanium Pro. Tapos ay na-hit nyo na po yung matching level 1 to level 5 ng matching bonus. Na-hit nyo na po yung level 20 ng Streamline bonus. So, siyempre, wala na tayong ibang gagawin kundi doon naman sa pagle-level up, pagra-ranking. Ito yung ating ito na yung main goal natin, maabot natin yung ambassador. Ambassador talaga. Amen. Oh, ayan yung ating 001 ng Pilipinas. 30% na lang po magiging ambassador na siya. Grabe 'yon. Imagine mo po 'yon. Oh. So ngayon makikita nyo dito, ako po ay director to star na. So nasa pool 11 tayo, no? Pool 11. Tapos titignan natin dito. Titignan natin ng director to star. Ay. Yan. Punta tayo dito. Hanapin muna natin dito yung ano ba 'yon? Yan. Ganyan, direktor. O, kita niyo po, ito po yung naging income namin no October 15. Kasi nga po dito ay depende kasi sa kita ng company. Tatandaan natin hindi po galing sa PIN ng mga tao ito. Para po hindi isipin ng mga tao na yung sa PIN ng mga tao ang kinukuha ang pangpasweldo sa mga leader. Hindi po. Dahil 40% po nakita ng Crowd1 sa affiliated company, dito po linalagay sa ating monthly residual. Ayan, kaya ito po yung na-receive namin nung ito po yung pinakamalaki so far kasi nga ay siyempre dumadami na rin yung membro, siyempre marami na rin naghahati-hati. Pero ito yung so far pinakamalaki noong October 15, nakatanggap po kami noon ng ayan. Nakatanggap po ako noon ng ayan. Hindi niya siguro alam na si 01 po yan ng Hong Kong, hindi niya alam na nagre-present ako. So nakatanggap ako ng director pa lang po ako noon, 6,200 euro, 620. Yan, kita niyo po, 620 euro either minimum or maximum ito kasi nga depende sa kita ng company, sa third party mga company. So, meron kang 37,000 pesos. Imagine mo yon, Ma'am, di ba? Meron kang 37,000 pesos. Monthly na po yan Monthly, tuwing kinsinas ng buwan. Walang delay. Sa mga trabaho natin minsan, yung sweldo may delay. Lalo yung mga seaman. Mga seaman, naririnig ko, minsan delay ang sweldo nila. Oh, kita mo? Ayan po, yan po yung October 15. Yan po yung natanggap namin, yan yung mga natanggap namin noon. Tapos ang director naman ay nung nag-director to na ako, pinakamalaking natanggap ko ay nung January. Tama-tama nung birthday ko, 'di ba? Pinamigay ko rin, Ma'am Divine. Kasi ganoon Ganoon dapat daw Pag blinis ka ni Lord, dapat be a blessing ka rin. Kaya po yung kauna-unang sweldo ko po nung nag-director to ako, that is 1,100, pinarapol ko po 'yan. Sa tuwa ko kasi 'di ba sabi sa Bible, ibibigay mo yung first fruit ng iyong income, 'di ba? Yes, At po. mas marami yung babalik sa iyo. So ganun po yung prinsipyong ginagawa namin, binabalik po muna, binibigay din namin yung mga ibang blessing na tatanggap namin. Kasi yun po yun the more you give, the more you receive. The more you receive. So ito po yung natanggap natin. Kaya nga po malakas yung loob ko dahil nga yan po yung natatanggap natin. Dito papakita ko dito Yan. Ito yung natanggap ko nung March, yan. Kasi ganito po yan Yung pagbibigay po ng monthly residual ay tuwing kinsinas ng buwan, tama?
Tapos may another income pa po, lahat ng may mga C1 rewards, meron din po yung dividends na tatanggap every 3 months. So bali magiging double pay po tayo, depende sa rank. Tuwing March 15, June 15, September 15, tsaka December 15. Kaya sinasabi namin, mahit nyo lang po yung director, by December, napakasagana po ng magiging Pasko ninyo. Kasi ito po yung natanggap ko nung March. Ayan. Pero bago tayo pumunta doon, titignan nyo po, hindi po galing sa pay-in ng mga tao, ha. Papasweldo dito, ha. Ayan, napakaliwanag, Doon sa mga third-party companies, sabi na natin ang hatian ay 50-50. 50% nakita nila ay ibibigay kay Crowd 1. Ngayon, yung kita naman ni Crowd 1 na yon, hati naman niya ng tatlo. Tatlo niya hatiin. 20% para sa running cost, bayad sa mga empleyado, bayad sa mga offices nila, sa mga events nila, doon po kinukuha sa 20%. Tapos yung 40%, yan po yung binibigay sa long-term residual income. Yun po yung monthly residual na tinatanggap. Tignan nyo po, long-term po yan, ha. Ibig sabihin long-term, hanggat nandiyan ang Crowd 1, hanggat tayo nabubuhay, yan na po yung matatanggap nating early pension. Ang tawag namin yan, early pension. Hindi nyo na po kailangan antayin yung 60 or 67 years old. Pag na-hit nyo pong director, meron na po kayong monthly pension na minimum 500 euro. Tapos yung another 40% naman ay binibigay sa lahat ng may mga C1 rewards as a dividends. Nakita nyo kung gaano ka-generous ang company natin. 80% nakita niya binibigay sa atin. Wala pong ganyan. Wala pa pong ganyan na company na nangyari. Sila pa lang yung kauna-unahan. Kaya nga po ang daming pinayaman eh. Yung mga ordinaryong mga tao, naging extraordinary yung mga buhay nila sa maliit na puhunan lang. Kaya nga dito, challenge lahat po dito. Pag challenge nyo po yung sarili nyo dito, mabilis po dito. Mabilis po matupad ang mga pangarap nyo dito. Pero dapat manggigil kayo, yung gigil na gigil kayo, yung talagang gustong-gusto nyo may mabago na sa buhay ninyo. Kaya whatever it takes, gagawin nyo ang Crowd 1. Hindi kayo magpapatinag sa mga rejection, sa magsabing scam, mga ganon. Huwag kayo magpapatinag doon. Ang paniwalaan nyo, kami na may mga resulta na. Mas madali na ngayong mag-share kasi may mga resulta na mga apply ninyo. Nung kami noon, ang pinapakita lang namin resulta, yun lang yung mga unang nag-yun sa Pilipinas. Pero hindi natin sariling team yung mga yon. So, yan po yung natanggap ko po nung March 15, kasi March 15 nga po ang bigayan ng monthly residual tsaka ng dividends. Kaya depende po sa kita ng company, di ba? Kaya doon sa dividends ko po ng C1 rewards na naipon ko, meron akong 871 business point o 87 euro. Plus doon sa aking pagiging director 2-star, ito po yung naging partihan namin nung March 15, 9,968. Kaya ang total po niyan ay 10,839 business point o 1,083 euro. That is almost na po yan? 65,000, po yan? Tama, 65,000 pesos po yan. Nasa 65,000 pesos po yan. Kaya nga po, malakas ang loob ko na kumuha ng 3 kondominium. Ito na po yung naging resulta ko po, mga kapatid, sa loob lang isang buwan at isang taon na trabaho ko. Kumuha po ako ng 3 kondominium kasi nga po, meron na akong monthly residual tuwing kinsinas ng buwan, kaya malakas ang loob ko na kumuha ng condominium kasi every 15 of the month may marireceive akong pinakasweldo ko as a director to. So ito po yung unang condominium na nabili ko. Ito ay wala pa akong one month noon, at ang hinuhulog ko po dito monthly ay 21,000 pesos. Ayan, makikita nyo po yan, binayaran ko po ito last month. Ngayon ay magbabayad na ulit ako ng pang April naman. So, Coho Taguig po yan sa may Global City sa Taguig. Ang ganda po nitong condominium nito kasi twin tower siya. Pag nasa loob ka raw ng compound ng BGC na yan, ay para kang nasa abroad, para kang nasa Singapore kasi malinis, tapos yung surroundings mo ay talagang maganda. Kaya yan. Imagine niyo po 18 years ko pong OFW. Hindi ako nakabili ng condominium. Nakita niyo po yung difference ngayon. Kahit gusto namin magkaroon ng condominium sa Pilipinas, lalo sa Manila, kasi pag umuwi kami, gusto namin yung magpahinga muna sa Manila bago umuwi ng probinsya. Pero hindi po ako nakabili.
Pero nang dahil kay Crowd 1, hindi lang po isa kundi 3. So ito naman po yung condominium na nabili ko naman sa Palawan, under Vistalan Group din po ito. At 20,000 naman po yung hinuhulog ko monthly. So meron ng 41,000 na hinuhulog ko. Then, nasundan pa po ng pangatlong condominium sa may Tansa, Cavite naman. Prima Tansa. Vistalan din po yan na sabihin na nating 13,000 monthly. Kasi mas maliit po ito. Mas maliit ito. Ano yata. Hindi siya mataas na building. Kumbaga, parang wala yatang elevator. Yun yung pagkakaalam ko. Ano? Kaya, ang total po niya binabayaran ko, 41 plus 13 is 54,000. 54,000 pesos. Ang sweldo ko pong natatanggap ay minimum 1,000, 60,000. O di meron pang sobrang 6,000, di ba ma'am, di ba? May 6,000 pa. Yes po. Meron pa akong kupit na 6,000. Ito po yung binili ko po yan nung ito ay May 31 ko po ito pinost. 1 month ko pa lang. Imagine mo, 1 month ko pa lang mahigit sa Crowd 1. Wala pang 2 months. Nakapag-invest na tayo ng condominium. Yan, ito po yung opisina ng Vistalan dito sa Milan. Yan po yung top earner na manager o salesperson ng Vistalan. Kaya pag punta nyo po ng main office ng Vistalan dyan sa Manila, makikita nyo yung picture ni Ma'am Marilyn Humilde nasa pinakataas kasi siya po yung pinakamalakas magbenta sa buong mundo. Yan si Ma'am Marilyn. Tapos ito naman yung general manager. Yan, yung mas mataas ka Ma'am Marilyn. Kita nyo? Ito siya. Yan. Yan yung Coho sa may Taguig worth 4.9. Di ba Ma'am Divine? Kaya yung pinapangarap mong bahay Ma'am Divine, hindi imposible yun. Ako nga Di ba kita mo? 1 taon, 3. Amen, Sir Eddie. Claim natin yan. Ka-excite. Siguro naman yung 5 million na bahay, Ma'am Divine, maganda-ganda na yun para sa iyong 6 na anak. Ay, sobra. Di ba? Ayan almost 5 million yan, Kita mo? Hindi baling hinuhulugan mo, at least meron ka ng passive income, di ba? Meron kang monthly residual pag na-hit mo yung certain rank, di ba? Kaya yung pangarap mo, Ma'am Divine, hindi imposible yun. Hindi posible. Posible yun. Nakita namin Impossible yung sipag is mo. nothing. Oo, nakita namin yung sipag mo. Talagang mangyayari sa iyan. Sabi nga sa Bible, as he thinks from his heart, so shall he be. Iniisip mo yun, mangyayari sa iyo yun. Amen. Grabe yun. Maging positive ka lang. Alam mo yun? Kasi ganun kami Ang mga Team Spartans, positive yan. Kahit na ilang beses na kami nasaktan, nasugatan, na-scam, positive pa rin. Kita mo, naging resulta. Kita grabe, mo naman. diba? Mga directors na. Kita mo? Mga directors na. Mga sumabay sa akin. Tapos, yun nga po yung naitayo nating negosyo. Papakita na rin natin yung mga resulta. Kasi dito kasi minsan, marami pa rin skeptical kasi alam mo yun, to see is to believe. Diba? Ikaw muna, friend. Friend, ikaw muna join. Pag may resulta ka na, balikan mo ako. Tama? Tamang-tama. Ngayon, pakita natin mga resulta. Kung hindi pa naman sila maniwala dito, hindi para sa kanila yung Crowd 1. Mananatili silang empleyado. Mananatili silang OFW. Kasi ayaw nilang maniwala Ito na nga yung buhay na patotoo Hindi lang po ako nagpapatotoo dito. Marami na pong nagpatotoo sa Team Europe. Puntahan niyo po yung mga YouTube channel namin. Ang daming mga vlogger natin. Titignan natin. Medyo mabagal yata. Medyo malalim na siya. Pero gusto ko lang ma-visualize ninyo. Kasi dito, yung dito kasi ay bubuhayin natin yung mga pangarap ninyo Kasi kagaya nyo rin ako, napaka-mapangarapin kong tao. Kaya nga po hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakakamit yung mga pangarap ko Kasi ayoko na maging mahirap Sawang-sawa na akong maging mahirap. Sawang-sawa na akong maging empleyado. Sawang-sawa na akong inuutusan na minsan ay ang sama ng loob mo. Alam mo yung pag pinapagalitan kang supervisor minsan kasi yung bisor ko dati ay meron siyang siya yung bang moody. Alam mo ba yung moody? Yung minsan ay parang riniregla, mainit ang ulo.
Kahit wala kang kasalanan minsan pagtitripan ka niya. Alam mo yun, ma'am, di ba? Makaka-relate kayo sa sinasabi ko kasi na-experience nyo rin yan bilang empleyado. Kaya yun po, sabi ko ayoko na ng ganito. Gusto ko na talaga magkaroon ng time freedom para hindi na ako manatiling empleyado, manatiling nangangamuhan. So yun po, ito po ay pinost ko po ito nung yan. Kailan ko ba August 12, Ma'am Divine, ito August 12 nung pinost ko po ito Sonto Open. Ito po yung isang naging fruit of our labor sa Crowd 1 na tinabaho natin August 12, so April, May, June, July, August. 4 months mga kapatid, 4 months nakapagpatayo ako ng kauna-unahang kong negosyo sa Pilipinas. Yun po yung ating Crowd Sociolog. Bali, 2 pong klase itong Crowd Sociolog nating, isang social yung dating kasi kaya yan, medyo social yung dating kasi ito ay may minibar siya, may minibar po yan. Tapos fully air condition po ito. Kaya ito yung mga socialites ay dito sila. Pero meron ding stall yung nandun sa food court. Yan, ganyan po siyang loob niyan. Yan. Plano nang puntahan ng mga direktor natin ito Ma'am Divine, kahit wala pa daw ako Gusto na nilang puntahan to para makapamasyal daw sila. Makipag-communicate kayo doon sa mga direktor natin na pagpupuntahan, sabihin niyo isama kayo para makapasyal kayo. Yes, naku po. So ito po yung ating kauna-unang after 4 months po nakapagpatayo na po ako ng sarili kong negosyo. Ito po yung Crowd Sociolog, Yan. Tapos nasundan pa po yan. Ito po yung nag-opening kami. Tignan nga natin kung anong ito. Yan, nagkaroon po ng pre-taste kaso hindi ma-play. Nagpa-pre-taste po kami bago mag-opening yan. Tapat mismo ito ng palengke namin sa Bani. Tapat ng pamilihang bayan ng Bani ito, Ma'am Divine. Kaya nandun lang yan sa nasa. Tapos after, kailan ko ba ito pinost? Tingnan natin ito. August po yon, nag-opening po yun ng September. Tapos pinost ko po ito nung January. Nung January ito. Kasi nga ay nag-opening naman ito nung January, yung second branch natin. So ito na po yung second branch natin na Crowd Sociolog, na sariling atin po, galing sa katas ng Crowd 1. Stall lang po ito, pero nasa loob po ng food court. So ito po yung ating official logo, Crowd Sociolog. Order mo, luto ko, deliver ko. Grabe. Baka magtataka kayo ngayon bakit Sociolog, Crowd Sociolog. Kasi ang concept po talaga nito ay Tapsilogan. Tapsilogan ito kasi yung isang katrabaho ng kapatid ko from Korea ay nagtayo siya ng kanyang stall sa loob ng subdivision at pumatok siya nung panahon ng pandemic kasi nga po may delivery po tayo. May delivery po ito. Kaya nakita nyo may delivery, may motor. Free of delivery po kami within poblacion area ng Bani, free delivery po yan. Pero pag lalabas na po ng poblasyon, may charge na po yun. Siyempre magkukrudo ka rin naman. So yan po. Kaya po Sociolog, ibig sabihin po niyan, social na tapsilogan. Nag-upgrade. Puro idea kasi, idea na po yung crowd doon. Kaya mag-iisip pa rin ng idea na kakaiba. Kasi nga po competition nga ang mga negosyo sa atin. Competition. Pag alam nilang patok yung negosyo mo, parang yung milk tea. May nagtayo po ng milk tea doon, pinipilahan. Pinipilahan po, pinipilahan. After 1 month, nakita nila pinipilahan, kumikita na malaki. Meron ding gumaya. Nagkaroon din ng milk tea rin. Doon sa katabi rin, doon sa bayan namin. After isang buwan uli, may gumaya na naman. Hanggang dumami yung milk tea. Kaya nangyari, yung nauna, hindi na kumikita kasi nahati na yung customer. Ganun po sa Pilipinas. Gaya-gaya po yan, gayahan. Kaya nga namin sinasabi, total, gaya-gaya na rin lang tayo mga Pilipino, edi gayahin nyo kami dito sa Crowd 1. Di ba? Hindi lang pichi-pichi yung income nyo dito, kundi pwede kayong kumita ng milyon kung gagayahin nyo po yung mga tinuro ko ngayon. Di ba? Yes.
Kaya po yung nung nag-opening po kami na rin pong pamilya nag-advertise. Yan po yung panganay ko yung nasa kanan, si bunso naman yung kaliwa. Kaya kung makikita nyo yan, meron hindi lang tayo Tapsilog mga kapatid, meron tayong sariling burger. At kung yung McDonald's, meron silang tinatawag na Big Mac burger. Sa Crowd Sosilog, meron tayong tinatawag na Crowd Aloha Big Mouth Burger. Big Mouth. Kaya kita nyo po yung mouth ni Bunso, laki ng kanyang subo. Kasi malaki yung burger, kaya nga Big Mouth. Pantapat natin sa Big Mac. Kita nyo? Tapos yan po yung family ko. Yung nasa gilid yung asawa ko. Kita mo yung nasa gitna, Tapsilog. Pero meron tayong burger. Di ba yung Tapsilog, ma'am? Di ba wala naman sila hamburger, Tapsilog lang. Grabing impact doon, no? Model na rin pati ang tapos meron din po tayong tinatawag na a taste of Crowd Sosilog on their opening day. Ito nung opening day po namin ito, kasi nag-promo pa kami doon nung minimum 100 purchase of products ay magkakaroon ng free mug. Kita mo yung mug, nandiyan din yung picture nung mga anak ko. Tapos bukod sa ating Tapsilog, meron din po tayong chicken wings. Yan. Ito po yung tinatawag kong hot chicken wings at barbecue chicken wings. Best seller din ito, Ma'am Divine. Wow, mukhang sarap nga. Ang maganda po sa atin po sa Crowd Sosilog, malinis ang pagkain. Wala po tayong uuliting ilulutong pagkain kagaya ng ibang restaurant na pag hindi naubos, minsan ay hinahalo sa bagong luto para mabenta uli. Tama? Pero sa atin po, marinated na po lahat yan, natimpla na po yan. Kung ano yung order, yun lang po yung lulutuin. Kaya wala po tayong mapapalis o masisirang pagkain. Kasi ideya nga po, unique nga po di ba? Kaya makikita niyo po, nakikita pang linuluto yung pagkain, kaya makikita mong malinis yung pagkain natin. Tama? Yan po yung mga crew. Yan. Yung mga yan po yung uniform. Kaya yung mga magpa-franchise kaya po uuwi si 01 sa Pilipinas dahil nga po tatayo natin yung corporation para i-open na po natin yung franchising nationwide. Para marami tayong matulungan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo pera-pera dito. Gusto natin matulungan yung mga OFW natin magkaroon ng sariling negosyo. At ito yung nakikita naming isa na pwede ninyong maging negosyo. Depende sa budget. Dalawa po yan. Isang social ang dating, yung full air condition, o kaya namang stall lang. Stall lang, pwede lang stall naman. Same product din naman tayo. Kaya ito po yung yung second branch po nung nag-opening po yan po yung cutting of ribbon sa food court namin kasi sa food court po yan sa plaza sa Bani ay yung mayor namin siya po yung nag-cutting of ribbon. Mayor namin yan, napakabati pa, yung nasa gitna. Yan po yung mayor namin. Tapos yan na po yung mga pumunta nung opening naman ng second branch natin, may free mug pa rin po. Yan. Di ba, Ma'am Divine? Sino mag-i-expect na panahon ng pandemic magtatayo ka ng negosyo? Meron bang ganon? Panahon ng pandemic tatayo ka ng negosyo, traditional? Grabe Diba? yun. Dito lang talaga yan. Kay Crowd 1. Walang pandemic. Tapos, nakabili din po tayo sa lupa sa Laguna. Yan po yung ating crowd. Yan po yung ating Italian Village, Galalan Italian Village. Nakabili po tayo dyan ng 2,200 square meters na lupa at another pong passive income natin yan kasi po yung nabili kong lupa may sarili po siyang falls, artificial falls. Yan nakikita nyo ngayon. Nasasakupan ko po yan. Kaya naglulukuhan kami ni Sir Cyril Sir Cyril, pag uwi ko, isasama kita dyan sabi ko. Pero doon kasi sa Laguna, sabi ko may free taste si Pastor doon, may free taste doon na pwedeng ipakain. Yung siling labuyo, Ma'am Divine, free taste yun So yun yung free taste kay Sir Cyril. Oo. Siyempre free taste yun. Siyempre, may initan ka o sabay ligo ka dyan sa pool. Sabay lublob. Pool tsaka swimming pool po yan.
Pag-uwi pa po ay tatapusin na po natin yan. Kasi nga ay old video pa lang po yan. Pero ngayon ay maganda na po yan na nalagyan na ng mga tubo sa ilalim. Tapos i-refrap ng bato sa gilid. Parang nature swimming pool yan, Ma'am Divine. Kakaiba siya. Hindi siya na normal na swimming pool. Maging tourist spot yan, Sir Eddie? Oo. Kaya nga another passive income ito eh. Kasi yung paikot niyan, patatayong po ng cottage. Tapos doon magre-rent yung mga turista. Siyempre, pag nag-rent ka, may bayad. Siyempre, di ba? Maliligo. May jacuzzi pa tayo. Kita mo, may jacuzzi pa. 2. Ay, grabe. Hot Social. water po yan. Grabe. Matagal na yung video. Iba na ngayon. Updated na yung pinadala ni Pastor. Pero pinapakita ko ito kasi yung pulse kasi nakakatuwa. Kita mo yung pulse yan. 25 meters high yan. Wala siyang ginagamit na machine. Gravity lang po yan. Kaya sobrang talino ni Pastor Greg eh. Kaya nga hanga rin kami sa kanya eh. Siya yung nagtuturo sa atin ng biblical economics. Kaya talagang sinusundan din namin mga turo niya kasi nangyari sa kanya eh. Di ba? Mas magandang sundan yung may napatunayan na kaysa yung nagsasabing di ba, scam. Tanong mo buhay niya kung mayroon na nangyari. Grabe, yung resulta mo, Sir Eddie, magkakaresulta pa din. Ang lupit. Another passive income. Kaya nga dito hindi na maghihirap mga kapatid yung susunod nating henerasyon. Kasi tayo ng mga magulang, ang dinis ni Lord, siyempre, yung mga susunod nating henerasyon, hindi na kailangan nila mag-abroad para magkudkod ng inidoro, mag-ugas ng pit ng matatanda kasi yan po karamihang trabaho ng mga OFW. Di ba? Nakita niyo yung testimony ni Captain Louie kahapon. Di ba? Yung kanyang puso rin ay mapauwi rin mga OFW. Pero paano nga sila uuwi kung walang source? Di ba? Ito na yung binibigay nating opportunity na sa maiksing panahon ay pwedeng mabago yung buhay natin. Pwede tayong magkapuhunan. Tapos meron ito magandang kwento. Titingnan ko dito yung magandang kwento. Ito ay yung, nandiyan ba si Pastor Renelia sa loob? Ma'am Divine, tignan mo nga kung nandiyan siya. Nandito po siya. Ayan. Bibigyan ko ng magandang kwento ito. Ano ba yun? Nako, hindi yata nailagay dito. Yung kanjin machine. May kanjin machine dito eh. Actually, yung kanjin machine na ito, si Pastor Renelia yung dating siya yung distributor kasi siya yung una nakabili nito pero hulugan lang yon. Pupunta kami sa bahay nila, nag-demo kami. Nag-demo sila. Doon sabi nila niya nag-demo sila. At gustong-gusto namin kasi hindi ka nabibili ng mineral water baga. Wala dito. Saan ba nakalagay yun? Hindi dyan nakalagay. Yung kanjin machine na yon ay machine siya na pwedeng mag-produce ng alkaline water, Ma'am Divine. Yon. Na kami dito kasi buti-butilya pag bumili kami dito. Kaya halos araw-araw bumibili ka ng mineral water doon sa store. Tingnan natin kung nandito. Pero nang dahil sa crowd 1, imagine niyo po dahil sa crowd 1, ay kahit nahulugan ito noon nung shinare sa amin, kahit nahulugan noon, wala kaming pangbayad. Ayan, ito. Yan. Kung mapapansin niyo ito yung nagtitestimony si Pastor Renelia, July pa yan, July, kita mo, July ito yung date, July ito. Sa kanya kami bumili kasi nga siyempre distributor na nga siya, Pero sabi nga niya, there's a time for everything, hindi pa niya time. Imagine niyo, yung kanyang biniling kanjin dati ay hulugan lang. Samantalang nung bumili kami sa kanya, cash. Cash yan, Ma'am Divine, yan? 3,600 euro po yan. That is 200,000 pesos sa Philippine money. At maliit lang siya na machine pero tingnan mo naman siya. Yan.
Galing pa rin po, Sir Eddie, kay Crowd 1 yung Oo, pinambili nyo. ito nga eh, hindi pa nga rin na ano si Pastor Arenilla kahit na sabi ko, galing na yan sa katas ng Crowd 1 ha, cash yan, 3,600. hindi pa rin siya nag-join, sabi niya. Kasi itong machine na ito, Japanese product po ito. Alam naman natin, pag Japanese ay quality talaga yan. So ito ay nagpro-produce ng alkaline. So yung kangen, makikita mo po yung kangen sa taas, tatlo po yan. 8.5, 9.5, tsaka 8 yan. Yan yung alkaline water. Yan yung mineral water na binibili natin. Di ba? Tapos yung clean water naman yan, Ma'am Divine, pambata yan. Pag may mga anak kayong maliliit, imbis na bumili kayo nung yung sikat na mineral water dyan sa Pilipinas, yung binibili sa pharmacy. Wilkins po. Ano yun, ma'am? Wilkins po, yung mga para sa baby. Wilkins. Yung Wilkins. Kasi nung nagbabakasyon din kami, yan yung binibili naming pangtimpla ng gatas ni Zarina noon. Pero dito sa machine na ito, hindi mo na kailangang bumili kasi meron siyang clean water para yan sa mga bata. Tapos, yung mga babae naman, alam mo yung beauty, laging gusto makinis yung mukha, may panghilamos din yan yung beauty. Ayun, kita mo. Ay, lupit. Kiklik mo lang yan. Kiklik mo lang yan, Ma'am Divine. Lalabas na yung tubig na panghilamos. Pampabeauty daw. Pampakinis. Tapos, meron din siyang strong acid. Yan naman yung panglinis ng mga gulay. Kasi di ba punong-puno tayo ng insecticide, yung ini-spray sa mga gulay. So yan naman yung panglinis ng mga gulay para mawala yung yung mga ginagamit na chemical. So, kita mo yan? Kaya kita mo yung ngiti ng asawa ko, Kasi hulugan na nga lang noon, ino-offer sa amin ni Pastora, hindi pa namin kayang bayaran, hulugan na yun ha, 200 euro per month. Kasi nga ay hindi nga enough yung income namin. Kahit dalawa kaming katrabaho, hindi enough. Kasi laki nga po ng upa pa lang ng bahay namin dito, Ma'am Divine, upa, 800 euro. Upa lang yun ha, upa, 48,000 pesos, upa ng bahay. Too much expensive po. Di ba? Kaya kailangan kaming extra. Break even lang. Kumbaga, dalawa na kaming tatrabaho noon ha. Kaya hindi kami makapagpundar ng mga ganito. Pero dahil sa Crowd 1, 3,600 euro cash. Grabe. Impossible. July yan, July. Ilang months ko pa lang noon, July. May, June. 3 months. 3 months nakabili na ako ng kaya hindi na ako kailangan mag-igib ng palaging igib ng mineral water sa store. Kita nyo? Grabe yun, nakakaiyak naman yung niyo, sir. Tapos, ito na yung dahil nga po ay yung mga direktor natin ay nagsisibag bilihan ng kanilang mga sasakyan, ay sabi ko, pwede ba naman si 01 naman ay kakantyawan, di ba? Siyempre kakantyawan ako pag wala akong sasakyan pag uwi ko ng Pilipinas. Kaya siyempre ay bumili din tayo. Yan. Ito na yung ating sasakyan na nag-aantay sa Tarlac. Nasa Tarlac na po yan. Yan po yung ating Ford Everest Sports Model 2021 model. 1,928,000 po yan ang halaga niyan. Okay na ba yun, Ma'am Divine? Di ba isang bahay na yan? Kaya sabi ko sa iyo, posible. May 3 nga akong kondominium eh. Meron ako nabiling lupa. Yung lupa sa Laguna, 2,200 square meter, fully paid na po yun. Fully paid na po yun. 1.1 million din po yun. Kasi mura lang po namin nabili noon. Yan yung ating service pag-uwi. Kaya nga ito, maghahanap ako ng ticket ngayon kasi yung mga direktor natin, kinukulit na ako, umuwi ka na dito, bilisan mo. Ayan, kaya mamaya, pagkatapos ng presentation, maghahanap na ako talaga ng ticket para makauwi na. Sabi nga, nakakaiyak nga yung ninyo, sir. Kaya yan, kita niyo po, yan po yung 1 year po mga kapatid. Kita po yung post ko kaninang umaga, pinas ko ito. Yung umaga. 1 year and 24 days ko po ngayon. Grabe. Nakuha ko na po yung mga bagay na yan. Kasi to see is to believe eh. Gusto nila to see is to believe. Sige, pakita natin yung result. Kung hindi pa kayo maniwala, ay hindi ko na po kasalanan yun. Hindi na po namin kasalanan yun pag ayaw nyo pa maniwala. Nakikita nyo po mga resulta ng mga direktor natin sa Pilipinas ngayon.
Yung mag-asawa, nakita nyo po, yung drawing lang ng pangarap ni Ma'am Rhea na bahay niya. 3 months, trinabaho po ang crowd 1. 3 months, take note 3 months. Nakabili ng 3.5 million house and lot. Ang laki po ng bahay. Napuntahan nyo yun, Ma'am Divine, di ba? Yes po, napuntahan ko mismo. Tapos after 1 year, SUV naman, Toyota Fortuner. Ay grabe naman yun. Kaya nakakaya naman sa mga direktor natin. Sabi ko, Ma'am Dim, nakakaya naman sa mga direktor natin pag hindi naman ako kukuha ng SUV. Alam ng pag-uwi ko, tricycle pa lang yung service ko pa rin, 01. Tsaka sir, grabe. Ano pa lang, harapan pa lang ng Ford ninyo. Grabe, ang bangis. Alam mo, ang lupit. Nakakaiyak si Crowd 1, Sir AD. Grabe yon, nakakaiyak siya. Kaya nga po, yung tinuro ko po ngayon, yan po yung buhay na patotoo mga kapatid. Ano? At dito na po tayo matatapos kasi baka hindi na kayo makatulog. Ano? Yan po ay buhay na patotoo po na nangyari sa amin. Hindi ko kailangang hype kasi nga po, nangyari eh. Diba? Nangyari talaga eh. Kaya, ang kailangan lang po natin, mga nakikinig dito ngayon, yung mga nandito ngayon, mga guest natin, o yung mga bago pa po sa Crowd 1, mangarap kayo. Isang bata lang po ako nangarap noon. Alam niya ni Ma'am Divine, tuwing nakukwento ko po yun, yung sinama ko ng nanay ko sa palengke, 5 or 6 years old ako noon. Meron akong gustong-gustong bilhin na laruan. Na alam naman natin, laruan ng bata ay plastic lang yan. Plastic, mura lang yun. Sense nga lang yan eh. Panahon ko noon, sense lang yan. Pero nang dahil sa hirap ng buhay, hirap ng buhay, kahit na nagwawala na ako kasi medyo pilyo daw ako ng bata ko, humiga ako sa sahig, sa kalsada, nag-iiyak ako doon. Sabi ko, Nay, gusto ko yan, bilhin mo yun. Pero alam nyo, kahit anong iyak ko, hindi nabili yung laruan. Kasi walang pambili eh. Kaya tumatak sa utak ko, sabi ko, ayaw ko ng ganito. Ayaw ko na pagdating ng panahon ako naman yung magkakapamilya, magkakaanak, ay hindi ko rin mabibili yung gusto nila. Kaya gumawa ako ng paraan. Sa mahirap na buhay, kugon ang bahay namin, tumutulo tuwing umuulan. Nangarap ako. Nangarap si 01. At hindi naman po ako nabigo. Dahil yung aking goal na 50 years old, makamtan ko na po yung time and financial freedom, whatever it takes, pinagkaloob po sa akin ni Lord ng 2 taon. In advance. Kaya nga po ang inyong lingkod, si Rowan, ay hindi ko na kailangan magtrabaho kasi kumuha na rin po tayo ng business permit dito sa Europe. Ito. At 3 na po kaming kumuha nito. Si Sister Laika, si Brother Junel, at ako, at susunod pa po yung iba, si Pastora Marites, susunod na rin po yan dahil gusto niya rin po mag-focus sa kanyang trabaho. Ito yung tinatawag naming Partita IVA. Yan. Ito po ay declaration na kami po ay free person na, free man, na hindi na po namin kailangang mangamuhan kasi kami na po yung pwedeng kumuha ng mga tauhan. Ito po. Yan po. Yung nakikita nyo pong nasirkalan, yan po yung TIN number. Parang TIN number po yan. Yan po yung binabayaran kong tax ngayon. Kasi kailangan ko pong magkaroon po ng tax declaration para po ako ay pwedeng mag-stay sa Europe hanggang sa gusto ko. Kasi meron po ditong document na rinirenew, na pag walang nagbabayad ng tax mo, hindi ka marirenew. At ang lalabas sa iyo, TNT o yung tago ng tago, walang dokumento. Pag nahuli ka ng pulis, pauwiin ka. Kaya kailangan po dito na kahit na wala kang trabaho, kailangan mo magkaroon ng tax. Pero dahil nga sa kabutihan ni Crowd 1 year lang mga kapatid, 1 year. 1 year and 24 days. 'Di ba? Parang himala, 'di ba? Parang himala 'yun, Ma'am Divine, Wala pa kasi akong narinig na ganyan eh. Na 1 year lang ay ang dami nang naipundar na nabago ng buhay, nakamtan na yung tamang financial freedom, samantalang 25 years nga po ako naghahanap ng ganitong opportunity. Pero dahil sa ganda po ng sistema ni Crowd 1, compensation plan, araw-araw yan tinuturo natin sa mga presentations natin. Kayo na lang po yung kulang.
Kayo na lang po yung aantayin namin na pare-pareho tayong tamasahin yung napakagandang blessing na pinagkaloob sa atin ni Lord. So sana po ay may natutunan tayo, linggo-linggo ko po ituturo ito tuwing Huwebes hanggang hindi ko po kayo makikita na nandyan kayo sa direktor, ituturo ko po ito. Hanggang kaya ko, ituturo ko lahat ng mga strategy na ito. So yun lang po, God bless us all. Sana po ay nakita nyo po yung ganda ng negosyo natin. Dahil po pag ginawa nyo po ng tama ang Crowd One, binigay yung best ninyo, nag-focus kayo, consistent kayo, nangarap kayo, yung nanggigigil kayo na gusto nyo nang makauwi ng Pilipinas, matupad yung mga pangarap nyo, sa Crowd One, impossible is nothing. Posible pong mangyari lahat. Yun lang po, Ma'am Divine. God bless us all. Grabe yan, Sir Eddie. Grabe naman yun. Pinapaiyak nyo kami, sir. Grabe. Maraming salamat po, Sir Eddie. Grabe, ang magaling namin. Sobrang thankful kami kay God na binigyan kami ng isang magaling na leader. Hindi lang po isang magaling, kundi isang leader na may puso. Isang leader na kung saan hindi lang yung sarili niya ang kanyang iniisip. Kung tutuusin, nakuha niya na guys meron na siya. Kumbaga, yung kanyang minimithi sa buhay ay nakamit niya na. Pero tingnan naman natin, 'di ba? Buong puso siya, na imagine mo 'yon. Pwede naman siyang ng presenter para yung presenter po ang mag-present sa atin, magbahagi. Pero nakita niyo po ba kung gaano siya kagaling na leader? Na gusto niya, very hands-on siya guys sa atin lahat. So, di ba guys, sana naman lahat ng mga guests, lahat ng mga members na nandito, tulog ka man o hindi, isa lang po ang ibig sabihin yan. Kung siya, nakamit po niya ang tagumpay. Nakita niyo po yung ilang company po yung kanyang sinalihan. Pang 20 na po ito si Crowd One. So halimbawa guys, sa ngayon, ikaw na nakikinig. Ikaw na member ngayon, starter ka pa lang. Ay nako, sabihin natin na bakit ang hirap mag-invite, ang daming reklamo, ang daming complaint. Ang tanong, may pangarap ka ba? Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Kasi kung titingnan mo, hindi ganun kadali ang journey natin dito kay Crowd One. Pero kapag nag-focus ka, kapag ginawa mo ang best mo, talaga namang kagaya ni Sir Eddie, makakamit mo din po guys ang tagumpay. Dahil kung nakita natin siya, alam mo kanina nakakaiyak Imagine mo yun, yung isang bata na nangarap, imagine mo yung isang laruan kasama yung kanyang ina. Ito ulitin ko po ulit Di ba masakit po yun? Sa isang bata kasi, kahit sabihin mo mura lang yan na laruan, pero kapag hindi yun naibigay sa'yo, parang ang sama-sama ng loob mo. So kumbaga siya, magmula nun, parang inilagay niya sa kanyang isip, nagtanim sa kanyang isip na, di ba, kagaya ngayon, tuwang-tuwa siya. Kung makita ninyo, ang isang 01, makita ninyo na kung paano niya po yung kanyang bunso. Tingnan niyo po guys, no? Na pag nabilahan niya, minsan pinupost niya yan. Nakikita natin yung kasiyahan bilang isang ama. Di ba? Kaya grabe. Talaga namang masabi talaga natin na Lord, thank you kasi mayroong company na si Crowd One. Lord, thank you kasi binigyan niyo po kami ng leader na kagaya ni Sir Eddie na mayroong puso, na napakabuting leader at ang lahat pinipilit na abutin. Once again po, Sir Eddie, congratulations po sa napakalinaw ninyo, sa napakagandang tutorial po at ganun din po yung pagbabahagi ninyo ng motivation at ang pagbabahagi ninyo ng dashboard tutorial sa bawat isa. Sana guys, na-inspired po tayo. Sana naman ang bawat isa sa atin ngayon na-motivate, na open po yung ating kaisipan na dito kay Crowd One, impossible is nothing. Kung